Han, tama na. Nasasaktan na ako. Vincent, nakakahiya sa mga tao. Tama na, baka mapano pa tayo dito. Tumawid na muna tayo, please. Hagulo niya roon at pilit na hinihila na naman ito. Ano ba? Bitawad mo nga ako? Malandi ka. Malandi kang babae ka. Akin ka lang dapat kasi. Ako lang dapat na tinitingnan mo ng ganon. Ako lang. Pero hindi mo ginawa kasi nga, malandi ka. Malindi ka pala, Lila. Sigaw nito sa kanya na mas lalong dumurog sa puso ni Lila dahil hindi niya sukat akalain na magagawa siyang pagsasalitaan ni Vincent ng ganon. Kaya ganon na lamang ang paghagulol niya ng iyak roon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ay Diyos ko, kalaking bahay pala itong tirahan mo, Iha. Parang palasyo sa laki. Pakiwari ko nga'y, mas malaki pa ang bahay mo kumpara sa mga sikat na mall dito sa bansa natin eh. Mantakin mo yun, Iha? Kay laki at kay ganda. Talagang pangmayaman na pangmayaman ang dating ng bahay mo, Iha. Punong-puno ng paghangang papuri ni Ginang Matilda kay Lila. Isang matamis na ngiti naman ang agad na isinukli ni Lila sa papuri nitong iyon. At nakangiti ng matamis na nagsalita sa Ginang sa masandaling iyon ay biyanan niya na. Naku ma, bahay niyo na rin naman po ito ni Vincent simula ngayon. Kasi asawa ko na po ang anak niyo at hindi lang po biyanan ang pagkilala ko sa inyo kundi mama ko na rin. Kaya simula ngayon, bahay niyo na rin po ito. At wag po sana kayong mahihiya dito. Kasi ang lahat ng mga pag-aari ko dito ay pag-aari nyo na rin. Ang lahat ng mga narito sa loob ng mansyon ay sa inyo na rin. Lahat-lahat. So, feel free to do what you want. Manang, pakitulungan na lang po si Mama na dalhin ang iba pang mga kagamitin niya sa labas. At sabihin nyo na rin po si Manong Carlos na tulungan pong asawa kong si Vincent sa labas. Marami din po kasi siyang dalang mga gamit niya. Salamat po, Manang. Nakangiti at magalang na wika ni Lila sa mabait na mayordoma nilang, si Manang Betty. Nakangiting sumagot naman ito sa kanya ng, "O sige Iha, pupunta na ako ngayon sa labas at pupuntahan ko na rin si Carlos sa labas. Nasa hardin lang siguro yun at tagtitirminan naman ng mga halaman roon." Wika nito at magalang na nagpaalam sa kanya at tila nahihiyang tiningnan si Mama Matilda niya. Pero nginitian rin naman ito pagguway, tuluyan ang umalis roon. Nakangiting sinundan niya rin naman ito ng tingin hanggang sa makalabas na ito sa main door ng mansyon. Ngunit agad ding napatingin si Lila sa biyanan nang marinig niyang magsalita ito roon. "Nakaw Iha, hindi ko nagustuhan ang pagtawag ng maid mong iyon sa'yo na hindi ka malang tinawag ng Ma'am Lila o di kaya'y kahit maman lang. O Madam, tinawag ka lang na Iha na para bang parte siya ng pamilya mo o biyanan mo siya. Naku, walang respeto sa amo. Ang mga katulong na kagaya niya ay dapat pinapatalsik na mula sa serbisyo. Sus, kung ako ang amo niyan, matagal ko na yang pinaalis sa pamamahay ko. Walang respeto. Walang paggalang sa kanyang mga amo. Tinatawag ka lang na Iha. Naku." Iiling-iling pang wika nito kay Lila na agad namang ikinabingi ng ngiti niya. At hindi alam kung ano bang dapat isasagot sa biyanan niya sa mga sandaling iyon. Ngunit sa huli ay nakaisip na rin siya ng isasagot niya rito. Mama, ganito po kasi yun. Matagal na po kasi si Manang Betty dito na nagtatrabaho. Sa katunayan nga po, 45 years na po siyang nagtatrabaho dito kaya pamilya na pong turing ko sa kanya. At parang lola ko na rin po siya. Kasi hindi pa po ako naipanganak ni mami ko sa mundo. At dito na nagtatrabaho si Manang Betty. At sa katunayan nga po, parang mama na rin ang turing ng mga magulang ko sa kanya. At malaki po ang naitulong niya sa mga magulang ko dito sa mansyon mula pa noon. Mabait po si Manang Betty, masunurin, magalang at marespeto. Katunayan nga po ay lahat ng tao dito ay napapalagayan niya ng loob at malapit sa kanyang lahat. Kasi para po talaga siyang nanay at lola kong magbigay ng advice sa aming lahat dito. At ang mga ginagawa po niya dito ay hindi madali noon pa man. Lalo pa kung may absence sa mga katulong namin o magde-day off. Siya umaako sa lahat ng gawain ng katulong na iyon. Kaya sobrang mahal na mahal namin si Manang Betty dito. Lalong-lalo na po ako. Mahal na mahal ko po siya at tinuturing ko na po siyang lola na nagsisilbing magulang ni na mami at daddy noong nabubuhay pa lamang sila. Kaya gagawin ko po ang lahat upang masuklian lahat ng kabutihan niya po sa pamilya namin.
At hindi ko po siya pababayaan kahit kailan. Kaya sana po makagaanan mo din siya ng loob dito. At alam ko pong hindi po yun mahirap gawin kasi mabait din po kayo tulad niya. Di ba po mama? Nakangiting paliwanag at wika ni Lila sa biyanan. Hindi naman ito umimik kaagad at tila tinatansya ang lahat ng kanyang sinabi. Pagway ngumiti ito sa kanya, yung para bang pilit lang. Pagkatapos ay nagsilita na ito roon habang tumatawa pa ng marahan at habang pahampas-hampas din ng marahan sa braso niya. Napangiti na rin tuloy si Lila at nag-atubili roon. Hindi kasi siya sanay sa mga ganong gestures. Ay naku Iha, pasensya ka na sa mga lumalabas sa bibig ko ha. Sadyang hindi ko lang talaga kasi mapigilan ang dugso ng damdamin ko kanina. Naiinis na lang talaga ako kaagad at hindi ko malang naisip na baka may dahilan nga kaya ganun na lamang ang turing at tawag niya sa'yo. Pero ngayon alam ko na makakaasa ka na magiging mabait na din ako sa kanya. Kasi gaya nga ng sinabi mo, mabait naman talaga ako eh. May pagka-judgmental lang talaga minsan, lalo na sa mga taong di ko gusto pero at least ako. Marunong akong humingi ng pasensya sa mga nasabi ko. Tulad ngayon. O siya, ngayong alam ko na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala Iha. Hindi na ulit ako magsasalita ng ganun. Hahayaan ko na lang siya at igagalang ko din siya, gaya ng paggalang mo sa kanya. At ituturing ko na rin siyang pamilya, gaya ng pagturing mo sa kanya dito. At syempre, hindi lang siyang ituturing kong pamilya kundi lahat ng matauhan mo dito sa bahay. Kaya huwag kang mag-alala Iha ha. Mamahalin at aalagaan ko din sila kagaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanila dito. Lalong-lalo na si Manang Betty mo. Nakangiting wika ng ginang kay Lila at ngumiti rin sa mga dumaang katulong sa kanilang tabi. Papunta ng mga ito sa itaas ng kwarto kung saan naroon ang isang bakanting kwarto na siyang magiging kwarto ng kanyang biyanang babae simula sa araw na iyon. Ngumiti rin naman kaagad ng matamis si Lila sa biyanan at marahang hinawakan ng kamay nito bago magalang na nagsalita. Mama, okay lang po yun. Naiintindihan ko po kayo at maraming salamat po kasi naiintindihan niyo po ako. At ituturing niyo na ring pamilya lahat ng mga tauhan ko dito lalong-lalo na si Manang Betty. Malaking bagay po iyon sa akin. Tunay ka nga po talagang mabait at kahangahangang pag-uugali. Kaya nga po swerte ko kasi ikaw pang naging biyanan ko. At mas lalo po akong naging maswerte dahil ang isang tulad ni Vincent ang naging asawa ko. Ang pinakasalan ko ngayong araw. Si Vincent na nag-iisang anak niyo at minanang kabaitang taglay niyo po. Kaya maraming salamat po dahil tinanggap niyo po ako na siyang maging asawa ng anak niyo. Mahal na mahal ko po si Vincent. Habang buhay ko po siyang mamahalin mama. Madamdaming pahayag ni Lila sa ginang habang tumutulo ang kayang maluha sa pinaghalo-halong emosyon sa mga sandaling iyon. Pero mas nangibabaw roon ang tuwa at walang humpay na papasalamat sa Panginoon dahil ipinakilala sila nito ni Vincent sa isa't isa. Tumulo din naman agad ang mga luha ng ginang sa kanyang sinabi at niyakap si Lila ng sobrang higpit. Kaya sa pagkakataong iyon ay mas lalo siyang napaiyak. Pagway narinig niya itong nagsalita. Wala yung Lila, Iha. Kasi mas nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil sa dinabi-dabi ng mga nagkakandara pa sa iyo. Saan ako pa ikaw nagkagusto at umibig. Hindi naman kasi siya mayaman. Hindi kami mayaman. Mga normal na tao lang kami na humihinga dito sa mundo. Malayong-malayo ang estado ng pamumuhay niya sa iyo. Ang agwat ng pamumuhay niya sa iyo. Para bagang langit at lupa kayo. Pero tinanggap mo pa rin siya sa puso mo, sa buhay mo. Pati ako tinanggap mo rin. Kaya maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at kabaitan mo sa amin ni Vincent. At ipinapangako ko na magiging mabuting biyanan ako sa iyo habang buhay. At hindi ka namin iiwan kahit kailan. Pangako yan. Mas lalo patuloy na pahagulol si Lila sa sinabi ng biyanan niya. Bagamat may nararamdaman siya sa puso niya na parang hindi galing sa puso ang sinabi nitong iyon ay pinalis niya kagad iyon mula sa kanyang isipan. At nainis pa siya sa kanyang sarili dahil pinag-isipan niya ito ng kung ano-ano. Kaya napahinga na lang siya ng malalim at ngumiti roon ng matamis habang sinusuklian ng mahigpit na yakap nito. Ang sweet namang tingnang mag-ina. Selos na ako niya, Nay. Sabay pa silang napaharap sa may-ari ng baritonong boses na iyon at sabay ding napatawa sa biro nitong iyon. Pagway nilapitan ni Lila ang kanyang asawang si Vincent sabay yakap sa bewang nito. At nakangiting sinabi, "Ito naman selos agad. Siyempre pwede ka namang sumalo sa yakapan session namin ni Mama eh. Pero mamaya na raw kasi amoy pawis ka pa. Kaya tara na sa kwarto at maligo ka na lang muna doon. At si Mama naman ay
Ihatid ko sa magiging kwarto niya sa itaas. At pagkatapos ay magdi-dinner na tayo. I'm sure kasi na hindi rin kayo nakakain ng maayos kanina kasi madaming bisita at nihiya kayo. Alam ko po kasi na nag-a-adjust pa po kayo eh. Kaya magpapaluto na lang po ako kay Manang Betty ng masarap na pagkain na I'm sure na magugustuhan niyo rin tulad ko. Nakangiti at proud na proud pang wika ni Lila sa mga ito. Ngumiti rin naman si Vincent at tumango sa kanyang sinabi. Pero ang kanyang biyenan na si Matilda ay parang dito to ang ibinigay ng ngiti kay Lila sa mga sandaling iyon. Bagkusay, nginitian siya nito na parang hindi ito sang-ayon sa kanyang sinabi. At nakumpirma niyang tama nga ang kanyang hinala dahil lang sinabi nito sa kanya agad ay, Iha, pasensya ka na ha, pero hindi kasi ako sanay na kumain ng mga pagkain na. Hindi ako nagluluto eh. Kaya pwede bang ako na lang ang magluto sa hapunan natin mamaya? Sigurado naman kasi ako na masarap yung luto ko kaysa kay Manang Betty mo eh. So paano Iha? Payag ka ba na ako na lang magluluto mamaya? Para sa hapunan nating tatlo? Nakangiting session nito kay Lila. Hindi naman kaagad nakaimik si Lila sa sinabi nito. Bumukas sara lang ang bibig niya roon. Pero sa huli ay pinili na lang niyang tumikim at nakangiting sumagot rito. Opo, sige po. Wala pong problema yun mama. Kung yan po ang gusto nyo, masusunod po. Magalang pa rin na wika ni Lila sa biyanan na agad rin namang nakapagpangiti rito ng maluwag sabay sabing. Salamat naman at nintindihan mo si Mama Matilda mo anak. O siya, huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko talagang mas masarap ang luto ko kumpara sa luto ng Manang Betty mo. O siya, tara na sa taas at nang makapagpahinga muna kayo saglit. At nang ako'y makapagluto na rin ng hapunan natin. Bagilo nitong sabi at halatang excited nang nagpatiun na pakyat sa mataas na hagdanan ng mansyon niya. Kaya na may matapos niya itong tingnan roon at sundan ng tingin ay marahan lang na napatingin si Lila sa asawang si Vincent nang maramdaman niyang marahang pag-akbay nito sa balikat niya. Pagkuay ngumiti na rin siya pabalik rito nang makita niya itong hintian siya. Napakabait mo talagahan. Kaya sobrang in love ako sa iyo eh. Kasi bukod sa mabait ka, napakaganda mo pa. At dahil dyan ay, hinding-hindi na talaga kita papakawalan pa. Malambing na wika ni Vincent habang paakyat na sila sa itaas. Agad naman iyong sinuklian ni Lila ng isang matamis na ngiti sabay sabing. Ako wala yun Han. Siyempre, gusto kong maging masaya si mama dito kaya gagawin kong lahat upang di siya magiging malungkot mula ngayon. Kaya susundin ko ng lahat ng gusto niya. Nang sa ganun ay, puro saya na lang mararamdaman niya rito sa bahay natin at wala ng iba. Mula sa pusong wika ni Lila at marahang inihilig ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa. Nakangiti pa siya sa paglalambing niyang iyon. Narinig naman niyang masuyong paghalik ni Vincent sa kanyang noo. Kasabay ng mahinang pag-usal nito roon ng, Salamat, mahal ko. Kaya napangiti na lang lalo si Lila roon at muling itinoon ng kanyang paningin si ina ni Vincent sa mga sandaling iyon. Ay abalang-abala sa pagtatanong sa kanya kung saan daw bang magiging kwarto nito o maganda daw ba o malaki. Kung ano-ano na naman tuloy ang nagtakbuhan sa isipan niya ng mga negatibong bagay patungkol sa biyan ng babae niya. Ngunit gaya ng nangyari kanina, ay mabilis din niya itong pinalis sa kanyang isipan sabay pa simpleng. Ipinilig ang kanyang ulo upang mawala ng tuluyan ang mga di kaya-ayang iniisip niya sa mga sandaling iyon. Habang nakatingin sa Mama Matilda niya, pagkuay huminga na lamang siya ng pagkalalim-lalim at may matipid na ngiti sa mga labing sumagot na lang siya rito ng, Yan pong kwarto na yan Mama. Yan po magiging kwarto niyo simula ngayon. Halika po at bubuksan ko ng pinto para sa iyo. Nakayiting wika na lamang ni Lila sa biyanan at ginawa na nga niya ang kanyang sinabi. Sa hapagkainan ay masayang nagkukwentuhan sina Vincent at nanay nito habang si Lila naman ay pangiti-ngiti lang muna doon at sumasagot lang ng konti pag kinakausap siya saglito. Tinatanong ng ina ni Vincent. Iniisip niya rin kasi si Manang Betty sa mga oras na yon. Lagi kasi niya itong kasama sa pagkain. Pero sa gabing iyon ay, hindi na yun nangyari nang sabihin niya ito kanina. Nang nanay na raw ni Vincent ang magluluto ng hapunan nilang tatlo. Naintindihan naman iyon agad ng matanda. At sinabi na lamang na, doon na lang ito kakain sa servants' quarter. Total pareho lang naman daw ang pagkain sa mansyon at pagkain doon. Muntik na nga siyang mapaiyak kanina eh. Kasi ewan pa niya, bigla na lang kasi siyang naawa rito. Pero ayaw rin naman niyang ma-offend ang kanyang biyanan sa kanya. Kaya inintindi na lamang ni Lila ang sitwasyon at mabuti na lang ay naintindihan din iyon ni Manang Betty. Nalikas na talagang pagiging maintindihin noon pa man. Lila, Iha, bakit hindi mo na ginagalaw ang pagkain mo?
Hindi ba masarap ang niluto kong minudo? Gusto mo bang lutuin ko ulit at lutuin na lang sa paraang gusto mo? Untag ng biyanan ni Lila na naging dahilan upang mabilis siyang makaalis mula sa malalim na pag-iisip. Sabay tingin rito at kukurap-kurap na nagsalita. Po? Ano po yun ulit? Natawa naman ito sa tinanong ni Lila. Pati na rin si Vincent. Pagway marahan itong hinawakan ng kamay niya at masuyo nagsalita roon. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mukha ko? Tinatanong rin kita kung hindi ba masarap ang niluto kong minudo. At kung gusto mo bang lutuin ko ulit at lutuin ko na lang sa paraang gusto mo. Yan ang tanong ko sa iyo, Iha. Tatawa-tawa ng mahinang ulit nito sa sinabi. Natawa na rin tuloy si Lila ng mahina roon sabay sabing, "Oh, sorry po mama. May iniisip lang po kasi ako. Iniisip ko po yung company kong magiging maayos ba kung aalis kami ni Vincent sa ibang bansa for our honeymoon. So issue niyo po kasi na mag-honeymoon kami kahit 1 week lang eh. Kaya wala lang akong masyadong mapagkakatiwalaan sa kumpanya kundi yung COO ko lang na on leave pa rin hanggang ngayon." Wika na lamang ni Lila pero sa totoo lang ay totoo din na iniisip niya talagang kumpanya niya o kumpanya nila ni Vincent dahil on leave pa kasi ang COO niya sa kumpanya. Ang COO na mabait at responsable sa trabaho kaya pinayagan na lang niya. Tila nabigla naman ang ina ni Vincent sa sinabing iyon ni Lila, ngunit agad ding napalitan ng tuwa. Ang ekspresyon ng mukha nito roon, pagway tila excited at nagsalita. Ay nako, Lila anak, hindi naman na problema yun dahil pwede mo namang pakiusapan muna ang COO mo na bumalik muna sa kumpanya habang wala pa kayo ni Vincent sa loob ng 1 linggo. Tapos sabihan mo din siya na pagbalik ninyo ay pwede na ituloy ang naudlot ng pag-leave niya hanggang sa magsawa na siya. O diba? Ang galing ng session ko, Iha. Ano sa tingin mo? Magaling ako, diba? Humaglikik pa ito roon kaya agad din siyang ngumiti ng simple sa biyanan at sumagot. Oo nga po. Tama po ang session niyo, mama. Kasi hindi naman daw emergency ang pag-leave niya eh. Unwinding with his friends lang daw. Yung dinatuloy na lakad nila last month. So maybe I can really ask for her time. Kahit 1 week lang, di ba? Tanong rin ni Lila sa asawa na agad namang nakangiting sinang-ayunan nito. Oo naman, Han. And that is such a nice idea. Kaya tawagan mo na siya mamaya pagkatapos ng dinner natin at nang makapag-prepare na tayo ng mga gamit natin sa flight natin bukas. Nakapag-book na kasi ako ng flight natin sa Paris eh. Surprise. Napakurap-kurap na napatingin naman kaagad si Lila sa kanyang asawa dahil sa sinabi nito. At sa naisip niya ay, nagpabook na pala siya ng flight namin. At sa Paris pa talaga where I used to unwind alone. Hindi na bago sa akin ang bansang yun actually. But that's okay. Baka gusto niya rin talagang pumunta doon. Pero kasi, akala ko ba kaming dalawang magdidesisyon ng mga bagay-bagay ngayon dahil mag-asawa na kami. Pero bakit? Ngunit dahil siya talagang uri ng tao na marunong magbalanse ng isang pangyayari ay naisip na lamang niya na baka gusto lang talaga na isurprise siya ng kanyang asawa at hindi naman siguro nito ugali na nagdidesisyon mag-isa kaya na may unti-unti na siyang simpleng napangiti roon at mahinang nagsalita. Okay yan, I'll do that and I'm very much excited sa flight natin bukas sa Paris. Talagang nasurpresa ako sa sinabi mo, so thank you for the surprise, Han. And kahit naman hindi tayo sa Paris mag-honeymoon, basta't nariyan ka lang sa tabi ko, basta't magkasama lang tayo, okay na din yun sa akin. Because the most important thing for me is share with me. And I'm with you. And that is more than enough for me. I love you, honey. Madamdaming pahayag ni Lila sa kanyang asawang si Vincent na kaagad namang napangiti ng maluwag sa sinabi niyang iyon. Pagway marahang pinisilang baba niya bago malambing na nagsalita. Thank you so much, honey, for everything. And I love you more. Anito at masuyong dinampian siya ng halik sa kanyang noo, dahilan upang mapapikit siya ng marahan at payapang napahinga ng malalim roon. Tuwang-tuwa naman silang pinagmamasdan ng ina nito. Saka may maluwag ng ngiti sa malabing nagsalita. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. At kanina nga habang naglalakad ka sa aisle ng simbahan ay sinasabi ko na sa aking isipan na talagang ang ganda-ganda mong bata. Napakaganda. Bagay na bagay sa anak kong napakgwapo din. Kaya naisip ko kanina na paniguradong ang magiging anak niyo sa hinaharap ay kay gaganda at kay gugwapo din. At kay puputi, manang-manang sa inyong dalawa panigurado, Iha. Kaya na may excited na ako sa honeymoon niyo bukas. At ipagdadasal ko talaga na sana'y makabuo na kayo kaagad sa loob lamang ng 1 linggo doon sa Paris.
Napatawa na lamang ng mahina si Lila sa sinabing iyon ng kanyang biyenan at nahiyang napangiti na lamang roon. Nagkukwentuhan pa sila ng nagkukwentuhan habang kumakain. Pagway tinawagan na din niya ang CEO ng kumpanya nang matapos na sila. Pumayag naman kaagad si Sheila sa pakiusap niya rito. Kaya na may matapos siyang maghanda ng mga gamit nilang mag-asawa sa maleta nila, pinuntahan niya kaagad si Manang Betty upang magalang na magpaalam rito. Manang Betty, 1 linggo lang po akong mawawala sa bahay kasama si Vincent, pero wag po kayong mag-alala dahil nandito naman po si Mama Matilda. Siya po munang mag-isa at pansamantalang makakasama niyo dito sa bahay. At wag rin po kayong mag-alala dahil mabait po siya, Manang Betty. Kaya alam ko pong mabilis kayong magkakapalagay ng loob sa isa't isa dahil pareho po kayo ng personalidad. Kaya mag-ingat na lang po kayo lagi dito ha. At, Manang Betty, makikiusap lang po sana ako na kung maaari po ay hayaan niyo na lang po si Mama Matilda sa mga gusto niyang gawin o sa mga gusto niyang mangyari dito sa bahay tulad na lang po ng pagluluto. Hindi daw po kasi siya talaga sanay na kumain ng pagkain na hindi po siya yung nagluluto Kaya sana po intindihin niyo na lang po siya. Ayoko po kasing ayoko pong bibigat ang loob niya habang nandito siya sa bahay dahil ang lubos na maapektuhan nun ay ang asawa ko. Kaya sana po maintindihan niyo po ako sa pakiusap kong ito, Manang. Magalang na wika ni Lila sa butihing matanda. Isang nakakaintinding ngiti naman ang agad nitong isinagot sa kanya sabay marahang hinawakan ang kamay niya bago nagsalita. Lila, Iha, huwag kang mag-alala dahil naiintindihan kita. At alam kong ganun talagang mangyayari ngayon dito na sila titira sa bahay mo. Pero ang tanong ko lamang sa iyo, Iha, ay paano kung mag-ikot-ikot siya dito sa mansyon at makikita niya yung nakakandadong kwarto ng mga magulang mo. Tapos ay magtatanong siya kung anong nasa loob at magtataka siya. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang iyong biyanan ha. At huwag sana itong ikasama ng kalooban mo, Iha. Pero kasi sa naobserbahan ko sa kanya kanina siya yung uri ng tao na curious sa mga bagay na nakikita niya. Sa katunayan napansin ko kanina na parang inisa-isa niyang pinuntahan ng mga kwartong nakabakante sa taas. Nagtatanong ng kung ano-ano tungkol doon. Pinagbuksan niya pang ilan sa mga kwarto, Iha. At buti na nga lang at di na siya umabot sa kwarto ng mga magulang mo dahil tinawag mo na siya. At iginiya sa magiging kwarto niya roon sa itaas. Kinakabahan talaga ako kanina. Kasi hindi ba't nag-iisang rule dito sa bahay ay wag na wag bubuksan ng kwartong iyon. Baka makita niya at pabubuksan bigla sa amin dito. Anong isasagot ko sa kanya? At anong gagawin ko kung sakaling mangyari yun, Iha? Tila kinakabang tanong nito sa kanya. Napaisip naman kaagad si Lila sa sinabi nito. Pagway napaisip na lamang siya ng tamang isasagot niya sa katanungan nito. Kinabukasan ay nagtungo na nga sina Lila at Vincent sa airport matapos nilang magpaalam sa ina nito. Kay Manang Betty at sa lahat ng mga tauhan niya sa mansyon at sa mga sandaling iyon nasa eroplano na sila at sakay papuntang Paris. Ngunit si Lila ay talagang hindi maiwasan na hindi mapakali sa tuwing iniisip niya ang kanyang biyanan. Si Manang Betty at ilang mga tauhan niya. Hindi niya kasi nagustuhan ang kutob niya, kaya pilit na lamang niyang pinapakalma ang kanyang sarili. At iniisip na lamang na nag-a-advance thinking lang siya sa mga negatibong bagay. Mahinang napabuntong hininga na lamang ng lihim si Lila sa isiping iyon. 2:00 ng hapon nang makarating sila sa bansang France. Masayang-masaya si Vincent at kitang-kita iyon sa mga mata ng kanyang asawa habang malawak ang pagkakangiti nito sa mga sandaling iyon. Habang nag-overlook sa mga nagagandahang mga building roon mula balcony ng kanilang hotel na pinagstayhan nila. Han, ang ganda talaga dito no? Hindi talaga ako nagkamali na itong napili kong bansa na pupuntahan natin for our honeymoon. Kasi napaka-romantiko talaga ng bansang to. Lalong-lalo ng lugar na to kung saan makikita mo talagang mga nagtataasan at nagagandahang mga buildings. Kitang-kita rin mula dito ang Eiffel Tower na matagal ko nang pinapangarap noon na makita sa personal at mapuntahan. At ngayon nangyayari na iyon. Napakasaya ko, Han. Napakasaya ko. At salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapunta dito. Hindi ko mararanasang puntahan ang bansa na ito. Nahiya nga ako sa'yo kasi imbis na akong magbabayad sa hotel, ikaw pang gumawa kasi wala na akong pera. Pati sa kasal natin ay ikaw ang gumagastos ako yung nagpropose. Pero huwag kang mag-alalahan. Oras na makaluwag-luwag na ako ng pera.
Itutur kita sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa malula ka na, kakapasyal sa iba't ibang bansa. Pangako ko yan sa'yo. Nakangiting wika ni Vincent kay Lila. Masuyong iniyapos ang dalawang braso nito sa maliit na bewang niya. Si Lila naman ay agad na pangiti sa sinabi ng asawa bago malambing na nagsalita. Han, wala naman sa akin yun. At di ba, ang mag-asawa ay nagtutulungan? Nagkataon na akong mas nakaluwag-luwag ngayon. So ako munang gumastos sa kasal natin. Pero alam ko naman na makakaluwag ka rin sooner or later. At pag nangyari na yon, isa-save muna natin yung para sa future natin. Para in case of emergency, hindi ba? Agad naman itong nakangiting tumango kaya may ngiti sa mga labi na nagpatuloy siya sa pagsasalita. At alam mo Han, hindi na rin naman kailangan na bumawi ka sa akin eh. Kasi una, yun nga yung dahilan ko. Magsisave na lang tayo. At isa rin sa dahilan ay, ang importante lang naman talaga sa akin ay, ang makasama ka kahit saan. Okay na ako doon. Okay na po ako doon. I love you. Malambing yung wika sa asawa at marahang hinaplos ang pisngi nito. Gumalaw naman ang gwapong mukha nito na nakapatong sa balikat niya at marahan siyang hinalikan sa kanyang pisngi. Pagway malambing din itong nagsalita roon. I love you too, Han. Salamat naman kung ganun. And, gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Kung may plano ka na bang mag-increase sa sahod ko? Or taasan na yung posisyon ko sa kumpanya mo para naman makalagluwag na talaga ako at nang makapag-savings na tayo sa future natin. Napaisip naman si Lila sa sinabi nito at naisip na tama naman ito. Hindi lang niya naisip iyon kaagad. Naunahan lang siya nito. Kasi ang umuoccupy sa isipin niya sa mga nakalipas na mga araw ay ang kasal nila at iba pang gagawin nila. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil naisip nito iyon. Ngunit ang sa kanya lang ay parang pinangungunahan na naman siya nito sa desisyon niya. At tila pa simpleng sinabi pa talaga nito ang mga dapat niyang gawin sa pamamagitan ng pagtatanong. Subalit kaya ng nakagawian ay ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. Dahil natatakot din kasi siyang baka ma-offend ito kung kukumprontahin niya ito tungkol doon. Kahit pa sabihin sa malumanay na pagsasalita lang niya gagawin. At ayaw niya ring palakihin ang mga maliliit na bagay na iyon. Lalo pat naroon sila para sa kanilang honeymoon. Ayaw niyang masira iyon dahil lang sa maliit na bagay na iyon. Kaya na may dinampian na lang niya ng halik ang pisngi nito at nagsalita. Sige Han, don't worry, gagawin ko yon. Ikaw nang gagawin kong bagong COO ng kumpanya. Total kumpanya naman nating dalawa yon. Kasi mag-asawa na tayo. At si Sheila naman ay ililipat ko na lang sa iba pang kumpanya natin at siya na lang ang gagawin kong bagong COO doon. Dahil tamang-tama na magre-resign ng COO roon. So siya na lang ipapalit ko roon at ikaw ng bagong COO sa main company natin. And I will make the formal announcement when we get home already. Okay ba sa iyo yun, Han? Nakangiting wika ni Lila kay Vincent na agad namang nagpasingha prito ng malakas sa labis na kabiglaan. At tuwa paggaway, inharap siya nito agad rito sabay sabing, "Talaga, Han? Dako, thank you so much, honey. You make me so happy at this very moment. I love you so much." Anito at mabilis naman sinagot ni Lila ng, "I love you too." At matapos siyang bigkasin ng mga salitang iyon ay marahan nang nagdapo ang mga labi nila sa isa't isa. At ilang sandali pa ay nagsalo na silang mag-asawa sa isang malalim at mapusok na halik. Isang malalim at mapusok na halik na tuluyan ng mas naging malalim. At mapusok pa hanggang sa tuluyan na naging isang mga hubad na katawan nila. Samantala, sa Pilipinas ay salubong ang makilay na hinanap ni Matilda si Betty. Sa loob ng mansyon dahil kanina pa niya gustong utusan nito ngunit hindi niya mahanap-hanap. Kaya na may iritang-irita na siya roon. "Betty, punyat ang babaeng yon. Hindi nagpapakita sa akin. Kanina naman, pag alis ni Lila at Vincent, ay naroon pa naman siya sa loob ng mansyon ah. Nakikita ko pa siya. Tapos ngayon biglang nawala. Nakakairita na ha. Nasaan na ba yun? Ay, hoy ikaw. Halika nga't lumapit ka dito. Nasaan na yung mayordoman yung tatanga-tanga ha? Tawagin niyo, may iutos ako. Mga tonta." Salubong na salubong makilay at takapamewang niyang singhal sa isa sa mga katulong roon na nakita niyang nagva-vacuum cleaning ng sahig. Kukurap-kurap naman itong lumapit sa kanya at tila natatakot na nagsalita. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko po alam kung nasan si Manang Betty ngayon. Pero kanina ay nakita ko po siya na pumunta sa kwarto niya. Baka po nandun siya at nagpapahinga. Madalas na po kasi siyang inuubo ngayong buwan. Hindi lang po iyon alam ni Ma'am Lila kasi ayaw niya pong ipaalam dahil baka mag-alala daw pero po
Ngunit hindi na pinatapos pa ni Matilda ang sinasabi ng maid dahil agad niya na itong binarat sa nalalaking mga mataray na nagsalita. Hoy, hoy, hoy. Aba. Hoy babae ha. Baka nakakalimutan yung katulong lang kayo dito. Kahit bakit mo naman maisip na mag-alala ang amo niyong si Lila? Kung nagkakasakit ba kayo o hindi? Aba, hindi yan na problema kung may sakit kayo, no? Kasi sino pa naman kayo para mag-alala pa siya? Sus Mariosep. At isa pa, wala siyang karapatang magpahinga kahit may sakit siya kung totoo mang naroon siya sa kwarto niya ngayon. Dahil katulong siya dito sa mansyon namin at hindi amo. Narinig mo ha? Katulong lang siya, hindi amo. Aba, baka akala niya porket pinapakain siya ng maganda ni Lilay, pakitaan ko din siya ng maganda. Aba hoy, manigas siya. Dahil iba ako kay Lila. Yan ang pagkakatandaan ninyong lagi. Naiintindihan niyo? Walang ubo-ubo sa akin. Walang trangka-trangkaso. Kailangan magtrabaho kahit may iniindang sakit. Nako, napaka-OA naman yung Betty na yan. Ang kapal ng mukha. May pahinga-pahinga pang nalalaman. Nako ha, sinasabi ko sa'yo. Bawal sa akin yung mga ganyang estilo. Kasi hindi ako tulad ni Lila na naniniwala ka agad sa mga drama niyo. At dahil amo niyo na rin ako ngayon. Dahil sabi niya sa akin ay, bahay ko na rin to. At pagmamayari ko na rin ang mansyon nito. Eh hindi ako magdadalawang isip na patalsikin kayo dito sa mansyon namin. Kung tatanga-tanga at kung tatamad-tamad kayo. At nais ko ring malaman na pinakaayaw ko sa makatulong na nawawala na lang sa paligid pag kakailanganin ko na sila. Nako, maliligo pa naman sana ako at magpapahinga. So ano ba yun? Ano bang tawag doon? Bathtub. Pero eto, at hindi na ako nakapagligo kaagad dahil sa babaeng yun. Shh, reset. Nakaka-imbier na kayo ha. O siya, sige na, puntahan mo ng matandang yon sa kwarto niya. At sabihan mo na siya sa lahat ng mga sinabi ko ngayon para naman tablan ng hiya. At kung hindi mo yan sasabihin sa kanya, may gagawin akong hindi maganda sa'yo. At yun ay, ang sasabunutan kong buhok mo hanggang sa ikaw ay maging kalbo. Naiintindihan mo ba ako ha? Naiintindihan mo ba? Tuloy-tuloy naman na napakurap-kurap ang katulong sa sinabing iyon ni Matilda. At mabilis na napatango-tango sa ka na hintatakutang nagsalita. Opo, sasabihan ko po siya. Napapitik naman kaagad ang madaliri ni Matilda sa naging sagot nito sa kanya at mabilis na sumagot ng, Good. O sige na, umalis ka na sa harapan ko at puntahan mo na siya sa kwarto niya o hanapin. Paakyatin mo kaagad siya sa itaas ha, doon sa kwarto ko. Naiintindihan mo ba? Hala, sige na. Pagtataboy pa ni Matilda sa katulong at mabilis naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanya. Samantala, maingat namang bumangon si Betty mula sa kanyang higaan ng masandaling iyon. Uubo-ubo pa siya. Lihim na nasabi niya kanina kay Lila bago ito nakaalis kasamang asawa nito na masamang pakiramdam niya. Kaya di muna siya makakapasok sa trabaho sa araw na iyon. Pumayag naman ito. Kaya nagpahinga na lang muna siya upang magkakaroon siya ng enerhiya. Maya-maya lang. Siisip niya kasi baka okay na siya mamaya at mag-half day na lang siya sa pag-duty niya. Ngunit di pa man siya nakapagpahinga ng maayos ay bigla na lang siyang nagising roon. Dahil sa malalakas at sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng kanyang kwarto. Unti-unti naman siyang tumayo at dahan-dahan na naglakad patungo sa pinto ng kanyang silid at pinagbuksan ng kumakatok. O Melchi, bakit? May problema ba? Uubo-ubo at malumanay niyang tanong sa dalagang katulong. Agad naman itong kinakabang sumagot ng, Naku, Manang Betty, yung biyenan po kasi ni Ma'am Lila po. Nagagalit ngayon. Hinahanap ka po. Ang bastos nga po niya magsalita, Manang eh. Walang respeto. Walang galang sa kapwa. Mung akala ko nga po yung mabait. Yun pala. Pag wala si Ma'am Lila dito ay, kay sama naman pala ng pag-uugali. Sinabihan ko po kasi siya na baka kako eh. Nagpapahinga kayo. Hinahanap ka po niya kasi. Sabi ko rin po sa kanya na inuubo po kayo at hindi niyo lang po sinabihan si Ma'am Lila upang di na mag-alala. Eh alam ko naman pong nadulas lang po ako at hindi ko na dapat sinabi yun sa kanya pero gusto ko lang po kasi malaman niya ang bagay na yun upang di na siya magagalit pag malaman niyang nagpapahinga ka po kasi inuubo ka. Para bagang gusto ko nalang iparating sa kanya na pinayagan naman po tayo ni Ma'am Lila na magpahinga lalo na pag nagkakasakit tayo. Lalong-lalo ka na po. Pero imbes na maintindihan niyang ibig kong tumbukin ay naghalit pa siya sa akin at ang sabi pa nga po niya sa akin ay baka nakakalimutan niyo raw po. Nakatulong lang daw po kayo dito. Kaya bakit naman daw may isip ng mag-alala ang amo nating si Ma'am Lila kung nagkakasakit ba tayo o hindi? Sabi pa nga po niya, Manang Betty, na hindi na raw po problema ni Ma'am Lila kung may sakit po tayo. Kasi sino ba naman daw tayo para mag-alala pa siya? Manang Betty, grabe po siya makapagsalita. Ang sasakit po lahat. Yung bagang,
Yung amo nga natin na nakakasama natin sa maraming taon. Hindi tayo pinagsasalita ng ganyan. Pero siya, grabe kung makapagsalita sa atin. Halos tapakan na tayong mga mahirap. Mukha naman siyang mahirap pagdating niya dito kahapon. Tapos ngayon astang doon niya na. Daig pang totoong may-ari ng mansyon kung umasta at pagalitan tayong mga katulong. Nakayo kong komento ni Melchi kay Manang Betty. Si Betty naman ay napabuntong hininga na lamang roon at hindi alam kung ano dapat sabihin upang gumaan ang pakiramdam ng dalagang katulong. Pero sa huli ay uubo-ubong tinapik na lang niyang marahan ang balikat nito habang nakatakip ang kanyang bibig bago malumanay na nagsalita. Hayaan mo na lang siguro, Melchi. Hayaan na lang muna natin. Wala tayong magagawa kasi. Biyanan siya ni Lila. Kaya kahit ganyan siya magsalita, dapat pa rin natin siyang galangin at wag na lang siguro nating patulan ng mga salita niya na nakakasakit na sa ating damdamin. Malumanay pa ng payo ni Manang Betty rito sa namumungay ng mga mata. Hinang-hina pa rin kasi ang pakiramdam niya kahit nakainom na siya ng gamot. Ngunit si Melchi ay hindi agad nakinig sa payo niya. Bagkus ay nagpatuloy pa rin ito sa pagsasalita roon dahil halatang nagtatampo talaga ito sa sinabi ni Matilda. Pero kasi Manang, nasasaktan po kasi ako talaga sa mga binitaw niyang mga salita. Lalong-lalo na po sa inyo na walang ibang ginawa kundi ang magpakabait sa aming lahat dito. Kasi alam mo po, may iba pa po siyang sinasabi na wala ka raw pong karapatang magpahinga kahit may sakit ka kung tutuman daw. Nandito ka ngayon sa kwarto mo ngayon. Dahil katulong ka lang daw dito sa mansyon nila at hindi amo. At opo Manang, mansyon daw nila. Hindi mansyon ni Ma'am Lila, kundi mansyon daw nila. Alam ko namang may karapatan na talaga siya sa mansyon nito ni Ma'am Lila pero grabe naman. Wala ba sa karakter niyang pagiging humble kahit konti? Hindi siya katulad ni Ma'am Lila na mabait at humble. Tapos alam mo po ba, Manang Betty? Talagang pinindigan niya talagang katulong lang daw po kayo dito. Hindi ka raw po amo. At baka daw po akala mo raw porket pinapakain ka raw po ng maganda ni Ma'am Lilay. Pakitaan ka din daw niya ng maganda. Manigas ka raw po dahil iba daw po siya kay Ma'am Lila. Aba Manang, talagang iba po sila di po ba? Kasi si Ma'am Lila, humble at mabait kahit pinanganak na mayaman. Pero siya nahalatang kabaliktaran ni Ma'am Lilang estado ng buhay. Kabaliktaran din ang pag-uugali niya kay Ma'am. At alam mo po, sabi pa niya, yan daw ang pakakatandaan natin lagi. Na iba daw po siya kay Ma'am Lila at may idinagdag pa siya sa mga masasakit ng mga salita Manang. Kasi sabi pa niya, wala daw ubo-ubo sa kanya. Wala daw trangka-trangkaso. Kailangan daw magtrabaho tayo kahit may iniindang sakit. At tinatawag ka po niyang napaka-OA. Manang Betty, ang kapal nga daw po ng mukha mo kasi may pahinga-hinga ko raw pong nalalaman. At alam mo po ba, bawal daw sa kanya yung mga ganyang estilo. Yung mga sakit-sakit po, mga pahinga-pahinga. Kasi hindi daw siya tulad ni Ma'am Lila na naniniwala ka agad sa mga drama natin. Ano bang alam niya sa nararamdaman natin? Nararamdaman ba niyang sakit natin? Ang ubo natin? Ang trangkasa natin? Katawan ba niyang katawan natin para magkapagsalita siya ng ganon? Umiyak na komento ni Melchi kay Betty. At ilang sandali pa'y humagulo na ito ng mahina roon. Nakikita at nararamdaman niya na talaga sa mga sinasabi nito na talagang labis ang pagtatampo nito sa mga sinabi ng biyanan ni Lila. Kaya na may napabuntong hininga ng salita na lang siya roon. Melchi, Iha, wag mo na lang siyang pansinin. Upang di na tayo pag-initan, mahirap kasi. Dahil wala talaga tayong laban sa kanya. Lalo pat, isa na siya sa amo natin ngayon. Pagpapaintindi niya rito, ngunit lalo lang yata itong napaiyak roon as sumisinghot na nagsalita. Talagang wala nga po tayong laban sa kanya. Dahil sa bibig niya po talaga mismo nanggaling na amo na rin po natin siya ngayon. Dahil ang sabi raw sa kanya ni Ma'am Lilay, bahay niya rin daw to. Na nagmamayari na rin daw siya ng mansyon na to. Kaya hindi daw po siya magdadalawang isip na patalsikin tayo dito sa mansyon nila. Kung tatangat-tangat, kung tatamad-tamad daw tayo. Dagdag pa nga po niya kanina. Nanais lang daw niyang malaman ko na pinakaayaw rin niya sa mga katulong ay ang nawawala na lang sa paligid pag kakailanganin niya raw. Napabuntong hininga na lang ulit si Betty sa mga sinabing yun ni Melchi. Pagkaway namumungay ang mga mata at uubo-ubo na lang na nagtanong siya rito. Oh, tahan na Melchi, pakalamin mo ng sarili mo. At ano nga palang rason kung bakit hinahanap niya ako? Alam mo ba, malumanay niyang tanong sa dalagang katulong na agad namang sinagot nito ng, hindi ko po alam Manang. Pero ang sabi niya po sa akin maliligo pa naman daw sana siya at magpapahinga sa bathtub. Pero ayun raw po at hindi siya nakapagligo kaagad dahil raw po sa inyo. Tapos nakaka-imbyar na raw po tayo.
Tapos pinapailis niya ako at pinapapunta dito. At dapat daw sasabihin ko sa'yo lahat ng mga sinabi niya para daw tablan ka ng hiya. Naku basta kakahiya nga ang mga inasal niya Napakawalang modo niya po. Pero heto nga, at sinumbong ko po talaga sa inyo. Manang lahat ng mga sinabi niya laban sa inyo at sa ating lahat ng mga katulong dito sa mansyon. Nang sa gunanay, masabi mo rin yun kay Ma'am Lila para maging aware na si Ma'am sa tinatagong ugali ng biyenan niya. Ang bait-bait po sa atin pag nandyan si Ma'am, pero pag wala palay, napakaitim ng budhi. Kala mo kung sinong nanggaling talaga sa mayamang angkan nang dumating na dito kahapon. Pang mahirap yung galawan at pananalita. Yung tulad lang din ng pamumuhay natin. Pero kung umusta parang doa niya talaga. Nako, naano na talaga ako sa kanya manang. Lalo pa po at sinabi niya ako kung hindi ko daw gagawin ang sinabi niya. Yung pagsabi ko sa mga sinabi niya, may gagawin daw siyang hindi maganda sa akin. At yun nga daw po ang sasabunutan niya raw ako hanggang sa ako maging kalbo. Napakaulang puso niyo po talaga manang. Kaya nararapat lang po na isumbong niyo po siya kay Ma'am Lila upang magkaroon na po siya ng hint sa tinatagong ugali ng biyenan niyang nakakatakot na bruha. Sisingot-singot na wika pa ni Melchie sa mga sandaling iyon. Naawang pinagmusdan naman ni Betty ang basang mukha nito dahil sa magsaganang mga luha. Pag ko ay may awa sa mga matang niyakap na lang niya, ang kawawang katulong sa kamalumani na nagsalita na rin ulit doon. Melchie, pag-isipan ko munang mabuti kung dapat pa ba nating paabutin ito kay Lila dahil baka magkaroon ng malaking gulo pag pinaabot ito sa kanya. At ang mas maapektuhan ay ang relasyon nila ng asawa niya. Dahil ina ng asawa niya ang ugat ng problema at hindi rin naman tayo sigurado kung papaboran tayo ni Lila ngayon. Dahil syempre, biyenan niyang babaeng iyon. Pero huwag kang mag-alala. Mag-uobserba muna tayo. Baka kasi magbabago pa siya. Baka nagulat lang siya sa pagbabago ng bahay niya. Lahat naman kasi tayo ay may pagkakamali. Walang perpektong tao sa mundo. Kaya patawarin na lang muna natin siguro siya Bigyan natin ng tsansang magbago. Dahil baka magbabago pa. Baka magbabago pa siya. Wika na lamang ni Betty sa dalagang katulong upang tumahan at kumalma na ito roon. Pagkuhay pumunta na siya sa kwarto ni Matilda upang malaman niya kung bakit siya nito hinahanap kanina pa. Ma'am Matilda, nandito na po ako. Si Betty po ito. Magalang na wika ni Betty mula sa labas ng kwarto nito. Ilang sandali pa'y binuksan naman ito kaagad ang kwarto. At ang nakataas na kilay at nakapamewang na itsura nito ang nabungaran niya. Bakit ngayon ka lang Kanina pa kita hinahanap na matanda ka. At anong Ma'am Matilda? Madam Matilda. Hindi Ma'am Matilda. Dapat Madam talaga. Hindi Ma'am lang. Para ramdam na ramdam ko talagang posisyon at kapangyarihan ko sa aking bagong tirahan. At huwag mo akong tulad kay Lila na hindi mo man lang maggawang tawaging Ma'am. Napakawalang respeto mo talaga sa amo mo. Pero sumubok akong itulad sa kanya dahil talagang ayoko sa mga katulong na walang respeto. Kahit pa sabihing matagal ka nang naninilbihan dito. Naiintindihan mo ba? Pagtataray pa nito sa kanya. Agad namang napatikim si Betty sa tinura nito at atubilang umiti na lamang rito bago bahagyang yumuko at nagsalita ng mahina. Opo, pasensya na po Madam Matilda. Hindi na po maulit at hindi na po ako magpapakatamad po. Pasensya na po ulit. Ano nga po palang kailangan niyo sa akin Madam? Mas lalo namang tumaas ang kilay nito roon dahil sa kanyang sinabi. Pagway nagsalita na ito. Bago ko sasabihin kung anong kailangan ko, may gusto muna akong itanong sa iyo. Sa paraan ng paghingi mo ng pasensya sa akin at sa mga sinabi mo. Napapansin ko na parang sinabi na sa lahat ng maid na yon ang gusto kong iparating sa iyo. Well, kung ganon, mabuti at ginawa niyo nga. Para naman alam mo na kung anong mga hindi ko gusto bilang bagong amo niyo dito. Kaya panindigid mo sadang kakasabi mo lang sa akin ngayon na hindi mo na yan uulitin. Dahil kung uulitin mo pa yon, alam mo nang mangyayari. Kaya wag nang magmatigas ng ulo mo At nga pala, kung plano mong isumbong kay Lila ang tungkol sa bagay na to, pues ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Dahil gagawin ko ang lahat upang baliktarin ang pangyayari at sa akin pa rin kakampi si Lila. Kaya wag mong maliitin ang mga kaya kong gawin. Dahil kayang-kaya kong sirain ang mahalimuyak mong buhay dito sa isang iglap lang. Naiintindihan mo ba ako, Betty, Mataray nitong sabi. Tinitigan muna ng mabuti si Betty si Matilda matapos nitong sabihin ng mga iyon sa harap niya. Pagway dahan-dahan siyang nagyuko ng kanyang ulo ng bahagya, sabay angat ulit ng kanyang mukha. Paharap rito sa kanagsalita ng mahina. Opo, naiintindihan ko po Madam Matilda.
At nais ko lang pong malaman yun na wala po sa pag-iisip ko yan na magsumbong kay Lila. Dahil naiintindihan po kita. Kaya wala po akong balak na gagawin iyon. Ayoko po ng gulo. Kaya makakaasa po kayo. Hindi ko po yun gagawin. Makakaasa po kayo. Marahan naman itong napatango-tango roon habang nakataas pa rin ang isang kilay at nakapamewang sa harapan niya pagkaway nagsalita na ito. Mabuti kung ganun. At mabutit ngayon pa lang ay nagkakaintindihan na tayo. O siya, sasabihan na kita sa kailangan ko sa'yo. Kanina ko pa gustong maligo, pero hindi ko alam kung paano ba paandarin ang shower sa kwarto ko at yung bathtub. Sobrang high-tech naman kasi ng mga gamit ni Lila dito sa aming mansyon. Pero alam ko rin namang matutunan ko rin gamitin ang lahat ng ito sa malaot sa madali. Kaya turuan mo na ako kung paano gamitin ang mga yan. Nang sa ganun ay, matuto na ako at nang makapagpaligo na ako sa wakas. Utos pa ni Matilda kay Betty at humalakwip-kip na roon. Kaya na may ginawa na ni Betty ang utos nito upang hindi na ito magalit pang lalo. Habang siisip niya, isang linggo siyang magtitiis o isang linggo silang magtitiis at natagong ugali ng biyenan ni Lila. Kaya ang tanging katanungan na lamang sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon ay, kakayanin kaya nilang ugali ni Matilda sa loob ng isang linggo? Han, tumayo ka na dyan Picturean kita. Takangiting wika ni Vincent kay Lila sa araw na iyon. Habang masaya silang namamasyal sa iba't ibang tourist spot sa Paris. Pang-anim na araw na nila iyon sa bansang France. At ngayon nga'y nasa baba sila ng Eiffel Tower at gusto nitong kunan siya ng litrato roon. Kaya na may agad siyang ngumiti sa sinabi ng asawa at nagsalita. Sige, wait Han. I'll just pose here. Ani at magsisimula na sana mag-pose roon nang biglang. Hey, which where you're going? Hey, Narinig ni Lila na tila naiinis na reaksyon ng mga turistang Amerikano mula sa kanyang likuran. Kaya bahagya siyang napalingon roon upang makita kung anong nangyayari. Ngunit hindi pa man siya napalingon ng maayos ay naramdaman niya ng kanyang mukha na napasubsob bigla sa kung sinong pagkabangong-bangong katawan na iyon na tila may konting amoy ng matapang na alak. Nanlaki ang mga mata niya bigla at napaangat kaagad ang kanyang mukha sa mukha ng may-ari ng matipunong dibdib na iyon. Jesus Remente de Sol. Wika ng napakagwapong lalaki nang ibig sabihin ay, I'm sincerely sorry. Matapos magtagpo ang mga mata nilang dalawa sa mga sandaling iyon, hindi naman kaagad nakaimik si Lila dahil sa tulong ng liwanag na nagmumula sa Eiffel Tower ng gabing iyon. Nakikita niya parang familiar sa kanyang mukha ng lalaki. Parang nakita at nakausap niya na ito sa kung saan noon. Ngunit hindi niya lang maalala kung saan nga ba iyon. Napansin din niya na parang hindi full-blooded French ang gwapong lalaking iyon. Parang half Filipino ito. Bagay na mas lalong nagpaigting sa curiousness niya na parang kilala niya nga ito. Lalong-lalo na nang maulinagan niyang nunal na nasa ibabang labi nito. At bigla na lang ang pagragasan ng kakaibang kaba sa loob ng kanyang dibdib nang makita niya ang dahan-dahang pagkunot ng noo ng lalaki na parabang may malalim itong iniisip habang nakatitig sa mukha niya. Hindi tuloy mapigilan ni Lilang mapakurap-kurap roon habang nakatitig na lang din pabalik sa gwapong instrangherong iyon. Jesus. Pero hindi na naituloy pa ni Lilang nais sabihin dahil mabilis na bigla na lang may humarang sa pagitan nilang dalawa ng lalaki. Pagtingin niya sa kung sino, napalunok na lang siya ng sunod-sunod dahil sa lubong makilay ng kanyang asawang si Vincent ang kanyang nakita. Kaya na may muli ay napalunok siya at mahinang nagsalita. I'm sorry Han. Tara na. Doon na lang tayo. Kinakabang wika na lamang ni Lila dahil parang galit na kasi ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit hindi ito nagpatinag sa marahang paghila niya sa manggas na suot nitong fur jacket. Bagkus ay tinitigan nito ng maigyang lalaki na katakatakang hindi pa rin umalis sa kinatatayuan nito roon at namumungay pa rin ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa ni Vincent. Oo, namumungay ang mga mata nito. Halatang lasing kasi ito Halatang halata iyon. Hey, you crazy son of a bitch. How do you talk to my wife and stare at my wife like that, huh? You think you're handsome enough to compete with me? Well, hell no. My wife is mine, and she is mine. And mine alone, so don't you dare flirt with her. You understand that, you punk ass? Namumula sa galit na singhal nito sa lalaki. At hindi pa ito nakontento sa panininghal nito roon. Talagang tinulak pa nitong dibdib ng lalaking yon. Kaya ganun na lamang panlalaki ng kanyang mga mata, kasabay ng malakas na pagsinghap ni Lila. Pagway pilit na pinapakalmang asawa
at umiyak nang hinihila ito palayo sa lalaki. Pero hindi ito nagpatinag basta-basta sa kanya. Bagkus ay nagsalita pa ulit ito habang hila-hila niya. What? What's with that anger gaze, ha, dude? You want to hit me on my face, huh? Go on, do it. Come on. Anyway, that's good that you understand American English dialect. So come on, have a face in my face, punk ass. Come on, don't be shy, come on. Pangiinis pa ni Vincent sa lalaki at nag-dirty finger pa ito sa lalaking iyon. Siya tuloy ang nahiya ng sobra-sobra sa ginawa ng kanyang asawa. Sobra-sobrang kiyan ang idinulot nito sa kanya sa magandang gabi na sanang iyon. Han, tama na. Malalim ngunit may diin na saway ni Lila sa asawa sa mga sandaling iyon habang naglalakad sila paalis roon. Ngunit imbis na kumalma na ay, tila mas lalo pa itong sumabog sa galit sa ginawa niyang pagsaway rito. Anong tama na, ha? Ikaw yung tama na. Nanggigigil ako sa inyong dalawa. May patitig-titig pa kayo nalalaman sa isa't isa roon. Para bang kayo lang dalawang tao sa mundo. Nagsiselos ako, Han, ha? Nagsiselos ako. Naririnig mo ba ako, ha? Nagsiselos ako. Malakas na singhal nito sa kanya habang naglalakad na sana sila patawid ng kalsada nang mag-green light na. Pero sa gitna ng pedestrian lane na iyon at kasabay ng pagsasabi nitong nagsiselos na ito ay wala sa sariling, maras nitong hinaklit ang mga braso niya roon nang paulit-ulit dahilan upang mapaiyak na siya roon at magbakawan na itigil na nito ang ginagawa dahil aside sa nasasaktan na siya roon ay niya na siya sa mga tao na nakasabay nilang tumawid sa pedestrian lane na iyon na nakatingin sa kanila at tila nawiwarduhan. First time siyang nakaramdam ng hiya sa buong buhay niya. First time din siyang physical na sinasaktan ng ganon. Kaya napahagulhol na lang siya roon habang pilit na pinapakalmang kanyang asawa. Han, tama na. Nasasaktan na ako. Vincent, nakakahiya sa mga tao. Tama na. Baka mapano tayo dito. Tumawid na muna tayo, please. Hagulhol niya roon at pilit na hinihila na naman ito. Ano ba, bitawan mo nga ako? Malandi ka. Malandi kang babae ka. Akin ka lang dapat kasi. Ako lang dapat na tinitigan mo ng ganon. Ako lang. Pero hindi mo ginawa kasi nga malandi ka. Malandi ka pala, Lila. Sigaw nito sa kanya na mas lalong dumurog sa puso ni Lila dahil sa hindi niya sukat akalain na magagawa siyang pagsasalitaan ni Vincent ng ganon. Kaya ganon na lamang ang pagkagulol niya nang iyak roon lalo. Ngunit sa mga sandaling iyon, ay bigla na lang napahinto si Lila sa kanyang nasasaktang hagulhol nang makita niyang isim na kotse na mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon ng kanyang asawa. Alam niya, masasagasaan si Vincent sa mga sandaling iyon at ayaw niyang mangyari iyon. Kaya ginawa na lang niya ang tingnyay siyang nararapat niyang gawin. Tinulak niya ito ng malakas nang makita niya na konti na lang talaga at masasagasaan na ito ng kotseng iyon. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagtulak niya sa asawa paatras ay siya namang pag-abante ng katawan niya papunta sa direksyon ng kotse. At doon, naramdaman na lamang niyang matinding sakit at pamamanhid ng buong katawan niya kasabay ng tuluyang pagdilim ng paligid ni Lila. Nang magmulat ang mga mata ni Lila ay nakita niya nasa isang puting silid siya. Ospital yon. Nakita niya si Vincent malapit sa pinto na nakikipag-usap sa mga doktor at nurse roon. Tila seryoso ang mga ito. Napatingin ang mga ito sa kanya pagkatapos. At doon lang niya nalaman kung bakit gano'n na lamang kaseryoso ang pag-uusap ng mga ito roon. Dahil raw sa malakas na impact ng pagkakasagasa sa kanya, specifically sa ibang bahagi ng kanyang katawan ay mapaparalisa muna siya at malalagay muna daw siya sa wheelchair. Napakagulhol tuloy siya ng iyak roon. Sobrang durog na siya sa nalaman. Hindi niya lubos akalain yon. Si Vincent naman ay panahingi ng tawad sa kanya. Pero panay lang siya iyak ng iyak sa mga sandaling iyon. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ang susunod na hakbang niya pagkatapos. Han, I'm really sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo sana ako. Pero itong ipinapangako ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Aalagaan kita, Han. Hanggang sa gumaling ka na. Hindi kita pababayaan. Hindi. Patawarin mo ako. Lubos ko ng pinagsisihan ang mga nasabi ko sa'yo. Ang mga nagawa ko. Kaya sana mapapatawad mo ako. Sana mapapatawad mo ako, Han. Anito at marahan siyang niyakap ng mahigpit. Mahinang hagulo lang ang isinagot ni Lila sa sinabing iyon ng asawa. Hanggang sa makatulugan niya na ang pag-iyak roon. Ilang linggo din silang nanatili sa ospital na iyon hanggang sa ma-discharge na siya at pinayagan na silang umuwi ng Pilipinas. At kahit may jet lag pa ay,
Hindi na pinatagal pa ni Lila ang pagpunta muna sa kanilang kumpanya. In-announce na muna niya sa kanyang mga empleyado na pansamantalang si Vincent muna ang halili sa kumpanya. Habang nagpapagaling siya, nilagay na rin niya ito sa COO position kasi kaya naman daw nito iyon. Ito mismo ang nag-insist no na kaya nitong pagsabayin ang dalawang responsibilidad niya iyon. At dahil asawa naman niya ito ay naniwala siya sa kakayahan nito. Lila, Vincent, mga anak, masaya ako't nakabalik kayo ng ligtas. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, Iha. Pero at least, narito ka na at maalagaan na kita sa wakas. Ako mismo mag-aalaga sa iyo, ha? Babawi ako sa nagawang kasalanan ng anak ko. Nalaman ko kasi kay Vincent na siyang dahilan kung bakit nangyari sa iyo ito. Na iniligtas mo siya. Inis nga ako kasi walang nakakilala sa may-ari ng kotseng iyon. Na nakabunggo sa iyo kasi sabi ni Vincent, nagpahururot ka agad ang kotseng palayo matapos kang masagasaan. Pero huwag kang mag-alala, Iha. Paiimbestigan kong lalaking yon. Sa ngayon, si Vincent munang bahala sa kumpanya ninyo, ha? Gaya ng sinabi niya sa akin. Ako, sobrang proud ako sa kanya. Kasi alam ko namang kaya niyang gampanan ng dalawang posisyon na iyon eh. Diyan ka nga napahanga sa kanya, di ba? Sabi mo sa vow mo noong kasal niyo. Sa galing, husay, pasensya at dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Kaya alam kong kaya niya ang mga trabaho niya roon. At madali lang siyang matuto. Kaya siya nang bahala muna roon habang ikaw ay nagpapahinga muna dito at nagpapagaling. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ako mismo mag-aalaga sa iyo, ha? Kaya halika na. Ako nang magtutulak sa iyo patungo sa komedor. Naghanda na ako ng masasarap na pagkain para lamang sa iyo. O siya, tayo na. At nang makakain na kayo ni Vincent, lalong-lalo ka na. Betty, pakisabihan nga ang mga katulong na ihanda ang mga plato at mga kubyertos, ha? Kakain na si Lila at Vincent. Salamat, Betty. Nakangiti at malambing na wika ng Mama Matilda ni Lila. Pagkarating nila ni Vincent sa mansyon. Doon na din sila dumiretso matapos silang gumawi muna sa kumpanya. Napatingin naman si Lila kaagad kay Manang Betty na agad namang bahagyang yumukos sa biyanan. Sabay sabing, Opo, Madam Matilda. Masusunod po. Magalang na wika nito at tumalikod na. Agad namang nangunot ang noo ni Lila sa narinig. At napanatong kaagad siya sa kanyang isipan na, Ha? Madam Matilda? Nagtatakang tanong niya sa isip at tila naramdaman ni Mama Matilda niya ang pagtataka niya roon kung kaya't agad itong natawa ng mahina at halatang pilit lang sa kanagsalita habang tulak-tulak siya ng marahan. Nakakatuwa talaga itong si Betty, Iha. Sinabi ko na sa kanya na huwag akong tawagin ganon kasi hindi naman bagay sa akin at isa pa. Sino ba naman ako para tawagin niyang Madam Matilda, hindi ba? Isa lang akong ordinaryong matanda na mahirap lang din kagaya niya. Kaya lagi ko siyang isa na sabihin na, Betty, huwag mo na akong tawagin Madam. O Madam Matilda. Dahil nakakailang at nakakahiya talaga. Pero sabi niya gusto niya lang daw akong tawagin na ganon. Ako ewan ko ba dyan kay Betty, Iha? Pati tuloy ang ibang mga tauhan dito ay Madam Matilda na din ang itinatawag sa akin na para bang pagmamayari ko na talagang mansyon na ito sa'yo naman ito at nakikitira lang kami. Pero ayaw talaga nilang paawat. Hay nako. Madam pa rin ang madam sa akin. Minsan nga parang ayaw ko na tuloy silang kausapin tuwing tinatawag nila akong ganon kasi nakakahiya talaga Pero Iha, alam mo ba? Nasabi ko na lang din sa sarili ko na marespeto at magalang naman pala talaga itong si Betty. Katulad ng sinabi mo sa akin at mabait pa. Lagi niya akong tinutulungan dito habang wala kayo. Kaya masayang-masaya ako pag siyang kausap ko o kasama. Sa katunayan nga nagkakasabay pa kaming kumain At masaya siyang kausap, Iha. Gusto ko siya. Mabait pala talaga. Nakangiting wika nito sa kanya at marahan na siyang iginiya patungo sa mahabang dining table nila. Nakahanda ng mga pinggan roon. Kaya nagsimula na silang kumain. Isang matamis na ngiti naman kaagad niyang sinagot sa kanyang biyanan. Pagko'y mahinang nagsalita. Mama, hayaan niyo na lang po sana si Manang Betty. Ganyan po talaga siya kabait at ngayon po'y nasaksihan niyo na talaga sa ilang linggo niyong pagsasama dito sa bahay. At Mama, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi ka na po mahirap ngayon dahil nakatira ka na dito sa bahay. Pamilya ka na namin ni Manang Betty. Kaya ni Vincent, hindi ko rin naman masasabing mayaman ka na, kundi masasabi ko lang, at least, maginhawa ng buhay mo ngayon. At sisiguraduhin ko na patuloy pang gaganda ang buhay mo po
at buhay ninyo ni Vincent. Gagawin ko po ang lahat upang maging masaya kayo dito. Aniya't marahang sumubo ng pagkain. Si Vincent naman ay tahimik lang sa kanyang tabi at inaasikaso siya. Ay naku, salamat Iha. Napakabuti mo talaga at napaka-humble pa. O siya, sige na, kumain na tayo habang mainit pang mga ito at nang makapagpahinga ka na sa kwarto ninyo. Wika na kayang Mama Matilda. Isang ngiti naman ulit ang isinagot niya, sabihin ng sabay sabing, sige po. Siya nga po pala. Nasaan po si Manang Betty? Pakitawag naman po at nang makasabay na natin siya sa hapagkainan. At higit sa lahat, nang makasabay niyo naman po siya sa pagkain. Si Manang Betty lang kasi yung nakakasabay ko talaga eh. Yung iba kasi ay nihiya talaga sa akin. Ayaw sumabay. Kaya pakitawag na lang po si Manang Betty. Mama, pwede po ba? Hindi pa po kasi ako sanay sa wheelchair na ito eh. Ako sanang tatawag. Ani Lila sa malambing na tono ng kanyang boses. Tila nagulat naman ito sa kanyang sinabi at tila atubili pang sumagot sa pakiusap niya. Pero sa huli ay unti-unti na siya nitong ninitian at dahan-dahan ang tumayo roon sa kanagsalita. Sige Iha, walang problema. At teka, tatawagin ko lang siya saglit ha. Dito lang kayo. Anito at nagmamadali nang lumabas mula sa loob ng komedor. Si Lila naman sa mga sandaling iyon ay pasimpleng pinagmamasdan ang papalayong biyanan hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. At ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unti na ring nalusaw sa mga sandaling iyon. May iniisip siya, malalim. Malalim na malalim. Pagway pasimpleng sinulyapan niya ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Naabala sa pagkain. Lihim na napahugot siya ng buntong hininga pagkatapos. At pagkatapos nun ay napatingin na lang siya sa kawalan na nahulog muli sa isang malalim na pag-iisip. Samantala, nagpupuyos naman sa inis at galit si Matilda habang hinahanap si Betty. At nang sa wakas nakita niya na ito, naabala sa pagdidilig ng mga magagandang halaman sa likod ng mansyon ay agad niya itong nilapitan at maras na hinawakan sa braso bago nang gigigil na nagsalita. Hoy ikaw, hinahanap ka ni Lila. Sumabay ka daw sa amin sa pagkain, ingrata ka. Kaya tayo na roon dahil kanina pa ako nagugutom at natatakam sa masasarap na niluto ko. Pero ito tandaan mo umayos ka doon. Umarte ka na parang magkaibigan tayong dalawa. At umarte ka na talagang lagi na tayo nagsasabay sa pagkain nung wala pa sila dito. Dahil kung hindi mo yan gagawin, kung papalpa ka, kakalbuhin ko kayong isang maid dito na tatanga-tanga na ang pangalan ay Melchi. Niintindihan mo? At palalabasin ko na ikaw ang gumawa at nakita kita. Kaya wag ako dahil kayang-kaya kong gawin yan. Niintindihan mo ba ako ha? Niintindihan mo? Nanggigigil at punong-puno ng diin na wika niya kay Betty. Aga naman itong napatitig sa kanya at mabilis ding sumungaw mula sa mga mata nito ang mga masasaganang luha roon. Bago marahang tumangutango sa kanyang sinabi, pinahira naman ito kaagad iyon at suminghot. Kaya pinaikot na lang ni Matilda ang kanyang mga mata bago nagsalita ulit. Hoy, wag mo akong iyak-iyakan ng ganyan ha. Dahil dudukutin ko talaga yung mga mata mo. O di kaya isasampalin kita ng malakas bruha ka. Kaya umayos-ayos ka na. Ayoko sa mga taong mahilig magdrama. Naaalibadbaran ako. In short, naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo at sa kadramahan mo. O siya, tayo na. Kanina pa kumakalamang sikmura kung bisit ka. Aniyat sa lubong makilay na nagpatiunan ng maglakad papasok sa loob ng mansyon. Tahimik na sumunod naman ito sa kanya roon. Oh, nandito na sa Betty Iha. Sofia, dito mo lang yan ilagay ang plato at kubyertos ni Manang Betty mo. Okay dyan, very good. O Betty, umupo ka na roon. Anong gusto mong ulam? Pili ka lang dyan. Gusto mo lagyan ko ng juice ang baso mo? Punong-puno ng paglalabing ang boses na wika pa ni Matilda rito. Sa kabilang banda, lihim naman na inoobserba ni Lila ang mga pananalita at mga kilos ni na Mama Matilda niya at ang kanyang Manang Betty. At masasabi ni Lila sa kanyang sarili na kahit ano pang gawing pagpapanggap ng dalawa sa kanyang harapan ay kitang-kita niya pa rin ang pagkaasiwa ni Manang Betty sa biyanan niya. Halatang pinipilit lang nito na pakitunguhan ng kanyang biyanan nang maayos at ngumiti roon. Kilala niya si Manang Betty. Alam niyang nagpapanggap lang itong okay o hindi. Alam niyang malungkot ito o hindi. At sa mga sandaling iyon ay alam niyang nagpapanggap lang ito na magkaibigan na ang dalawa. Kaya gustong-gusto niya nang matapos ang pagkain nila para makausap ito at magtanong ng mga bagay-bagay rito tungkol sa Mama Matilda niya. Nang sa wakas ay tapos na sila sa pagkain ay pinauna niya nang pinakyat si Vincent sa kanilang kwarto.
upang makapagpahinga na ito at sinabihin niya lang ito na magpapasama muna siya sa Manang Betty sa kwarto nito upang ibigay ang mga pasalubong niya rito at sa ibang mga tauhan niya nung di pa siya na ospital. Manang Betty, kumusta po kayo dito habang wala ako? Habang wala kami ni Vincent. Malumanay na pangungumusta ni Lila sa Manang Betty niya. Napansin naman niyang hindi agad ito makatingin sa kanya ng diretsyo at halatang nagkukunwari lang na nagtutupi ng mga gamit sa ibabaw ng kama nito habang sumagot. Ay naku, maayos lang kami dito, Iha. Walang problema. Anito at tila may pinipigilang bugso ng damdamin roon. Halata niya iyon sa pamamagitan ng paghawak nito ng mahigpit na damit na tinutupi habang nakayuko at nakangiti kunwari roon. Kaya agad niya itong niyakap at tumutulong mga luhang nagtanong muli rito. Manang Betty, siyang totoo po. Siyang totoo po. Kumusta po kayo dito habang wala ako? Umiyak na tanong niya rito. At sa pagkakataong iyon, ay tila hindi na kayang itago ni Manang Betty ang mga nasasaktang mga luha nito. Lila, Iha, patawarin mo ako. Pero hindi ko na talaga kayang ugali ng biyanan mo. Ang sama niya pala. Ang sama-sama niya pala. Hagulo nito roon kaya hindi na napigilan ni Lilang pagdaloy ng mga luha niya. Anong mga ginawa niya sa inyo, Manang Betty? Sabihin niyo sa akin. Aniya habang humihikbi ng mahina roon. Nananambal siya, Iha. Kunting pagkakamali lang namin. Sinasampal niya kaagad kami. At halos durugin niya ng buong pagkatao namin. At kahapon, nung nagkamali na naman ako sa utos niya sa akin, tinawag niya na ako ng kung ano-ano at pinagmumura. Dinuro-duro niya pa ako sa akin noo at dinuruan niyang mukha ko. Dinuruan niyang mukha ko, Iha. Dinuruan niyang mukha ko habang sinasabunutan ako dahil lang sa hindi ko nawasto ang pagplansya sa party ng damit niya. Gabi-gabi kasi siyang umaalis. Atin daw siya ng party. At pag-uwi niya ay lasing na siya. Tapos bigla na naman siya magwawala. Hagulol nito roon kaya napapikit siya ng mariin habang nakayaka pa rin rito. Ano pa, Manang Betty? Ano pa? Tanong niya ulit sa buting mayordoma. Agad naman itong umiyak na sumagot na. Nung umalis na kayo ng asawa mo, Iha, nagpahinga muna ako. Kasi iniisip ko na baka pwede na talaga ako magpahinga kasi nakapagsabi na ako sa'yo na masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo talaga ay inuubo ako ng grabe noon. Pinipigilan ko lang nung kaharap kita kasi baka mag-alala ka pa. Kilala na kasi kita, Iha. Baka hindi ka pa tutuloy sa lakad niyo. Kaya di ko nalang sinabi sa'yo ang tunay na dahilan. At yun nga, nagpahinga na ako sa aking kwarto. Pero tinawag ako bigla ni Melchi. At siya nagsabi sa akin na galit na galit daw si Mama Matilda mo. At ang sabi pa raw, baka raw nakakalimutan namin na katulong lang kami dito. Kaya bakit mo naman raw maiisip na mag-alala sa amin kung nagkakasakit ba kami o hindi? Hindi mo na raw problema kung may sakit kami, Iha. Hindi na raw. Kasi sino ba naman daw kami para mag-alala ka pa sa amin? At isa pa raw, wala daw akong karapatang magpahinga kahit may sakit ako. Kung totoo mang naroon ako sa kwarto ko sa araw na iyon. Dahil katulong daw ako dito sa mansyon ninyo at hindi amo. Katulong lang daw ako, Iha. Hindi daw amo. At baka daw akala ko porket pinapakitaan mo ako ng maganda pakitaan na din daw niya ako ng maganda. Manigas daw ako, sabi niya, dahil iba daw siya sa'yo, Iha. Yan daw ang pakakatandaan namin lagi. Na magkiiba daw kayong dalawa. Dahil wala daw ubo-ubo sa kanya. Walang trangka-trangkaso. Kailangan daw magtrabaho kami kahit may iniindang sakit. At ang sabi niya napaka-OA ko raw naman daw. Ang kapal daw ng aking mukha. Dahil may pahinga-hinga pa raw akong nalalaman. Sabi niya pa bawal daw sa kanyang mga ganyang estilo. Kasi hindi daw siya tulad mo na naniniwala ka agad sa madrama namin. Pero Iha, kailangan hindi kami magdrama sa'yo. Pag sinabi namin may sakit kami, lahat yan ay totoo. Dahil totoo ka din sa amin. Kailangan hindi kami nagsisinungaling. Hagulhol pa ulit ni Manang Betty roon. Parang pinigan ng paulit-ulit ang puso ni Lila sa mga sandaling iyon sa nalaman mula sa butihing mayordoma na siyang kinalakihan niya. Napayak tuloy siya ng lalo roon at mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap rito. Pagko'y napapikit ng mariin na nagtanong siya ulit. Ano pa, Manang Betty? Sabihin niyo po lahat sa akin ang kanyang sinabi. At humagulhol na ng mahina na nagpatianod naman ito sa kanyang sinabi. At sabi pa niya, Iha, dahil daw amo namin siya ngayon. Dahil sabi mo nga raw sa kanya
na bahay niya rin daw ito, na pag-aari na rin daw niya ang mansyon na ito. Ay hindi daw siya magdadalawang isip na patalsikin kami dito sa mansyon ninyo. Kung tatanga-tanga at kung tatamad-tamad daw kami ng mga katulong ninyo. At nais rin daw niyang malaman namin na pinakaayon niya raw ay mga katulong na nawawala na lang sa paligid pag kakailanganin na daw niya. Kasi sa araw na iyon ay liligo pa naman daw sana siya at magpapahinga sa bathtub niya. Pero hindi pa natutuloy dahil daw sa akin. Dahil hindi daw niya ako mahanap sa araw na iyon. May kailangan pala siya sa akin. Magpapatulong pala sana siya. At dahil hindi niya ako mahanap ay naiimbyer na raw siya sa amin. Nakaka-imbyer na raw kami. Tapos inutusan niya na si Melchi na puntahan ako sa kwarto ko at sabihan raw ako ni Melchi sa lahat ng mga sinabi niya para naman daw. Tablan raw ako ng hiya. At kung hindi raw yung sasabihin sa akin ni Melchi, may gagawin daw siyang hindi maganda sa bata. At yun ay, ang sasabunutan niya raw ang buhok nito hanggang sa makalbo. Isang bagay na ginawa niya sa amin, iya. Sa bunot, sampal, dura. At nananakot pa siya na kung magsusumbong raw ako sa'yo, sisiguraduhin niya raw na siya pa rin ang papanigan mo. At iyon dahilan kung bakit sa araw-araw na pangumusta mo sa akin habang nasa Paris kayo. Nung hindi ka pa na aksidente, ay lagi ko na lang sinasabi na maayos lang kami. Na maayos lang ako. Dahil aside sa iniisip ko nang huwag na magsumbong sa'yo kasi ayoko ng gulo. Ay naisip ko rin yung sinabi niya. At naisip ko na baka tama nga siya kasi nga biyanan mo siya. At mga katulong mo lang kami. Mga katulong mo lang kami, iya. Kaya naisip ko na wala talaga kaming laban sa kanya. Na tama siya. At yun ang dahilan kung bakit sumusunod na lang din ako sa sinasabi niya kanina. Pinunta niya ako kanina sa likod ng mansyon. At sabi niya, sumabay na daw ako sa pagkain niya sa komedor. Sabi mo raw kasi yun. Tapos minamadali niya ako kasi raw nagugutom na siya at natatakam na sa niluto niya kanina pa. At hindi ko naman kasalanan siguro kung pinapatawag mo ako, iya, hindi ba? Hindi naman, di ba? Umiyak pa rin saad nito na agad din namang naawang sinagot ni Lila ng, oo naman po, Manang Betty. Oo naman po. Aniya't marahang tinapik-tapik ang likuran nito. Hagulo lang ito ng hagulo roon. Pagkway nagpatuloy na ito sa pagsasalita ng muli siyang mag-usisa. Tapos iya, sabi niya, umayos daw ako doon. Umarti lang daw ako na parang magkaibigan kaming dalawa. At umarti lang daw ako na talagang lagi kami nagsasabay sa pagkain nung wala pa kayo dito ng asawa mo. Dahil kung hindi ko raw yung gagawin, kung papalpak raw ako, kakalbuhin niya raw si Melchi, ang kawawang Melchi. At palalabasin lang daw niya na akong gumawa at nakita niya raw ako. Kaya wag ko daw siyang subukan dahil kayang kaya niya raw gawin yon. Iya, natatakot ako sa kanya. Natatakot ako ng lubos sa biyanan mo. Nakakatakot ang ugaling meron siya. Nakakatakot siya. Nasasaktan at halatang natatakot ngang hagulol ulit nito roon. Si Lila naman ay hindi mapigilan ng sariling impit na mapahugulhol din ang iyak sa mga sandaling iyon. Nasasaktan siya para sa lola-lolahan niya. Mabuting tao si Manang Betty. Pero hindi sukat akalain niya na magagawa nga itong saktan at alipustain ng ganun ang kanyang biyanan. Nasasaktan siya. Lalo pa't umiyak na ipinakita nito sa kanyang mga pasa nito sa itaas na braso at kunting pasa sa pisngi na hindi niya nakita dahil pinalagyan lang pala nito ng concealer kay Melchi. Masakit sa kanyang nangyari sa kanya, ngunit mas masakit ang ginawa ng kanyang biyanan kay Manang Betty niya. Hindi niya na kailangan pa ng proof roon dahil yung naobserbahan pa lang niya kanina sa hapagkainan kung saan halatang nagpapanggap lang itong malambing at mabait kay Manang Betty ay sapat ng ebidensya iyon upang maniwala siya sa sinasabi nito. Lalo pat, kilala niyang butihing matanda simula pagkabata at naputunayan din niya na totoo ang narinig niya mula sa dalawang babae sa reception ng kasal nila ni Vincent na masama daw ito at plastic. Hasta mayaman din daw. Siyempre sa mga sandaling iyon ay hindi siya naniniwala sa narinig niya dahil ibang pinapakitang ugali nito sa kanya. At mabait din si Vincent. Pero nung ginawan siya ng ganun ng kanyang asawa nung nasa Paris sila, physical siyang sinasaktan dahil sa selos. Tapos pinangunahan pa siya sa pagdidesisyon lagi. Ay sa kanya napagtanto na baka tama nga ang mga babaeng iyon na ang mga sandaling iyon ay mas lalo lang niyang naisip na tama nga ang kanyang naririnig tungkol sa kanyang mama Matilda. Kaya na may wala siyang inaaksayang sandali at pinakausapan ng butihing matanda na samahan siya sa taas kung saan naroon ang silid ng mama Matilda niya. Ngunit pagbukas siya ng pintuan ay
ang nakataas na noo at nakataas na mga kilay ng Mama Matilde niya, ang kanya na bungaran roon. Kanina ko pa kayo pinakikinggan, kaya hindi niyo na kailangan umakyat pa sa taas para kumprontahin ako. Dahil narito na ako sa harap ninyo, pero bago yan, magro-road trip muna tayo. Yun lang ang panghuling salitang narinig ni Lila mula sa kanyang biyanan, bago niya naramdaman ng panyo na biglang itinakip sa kanyang bibig, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising si Lila na nasa isang madilim na kwarto, at nakatali ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Nakaupo pa rin siya sa kanyang wheelchair. Mapupungay ang mga matang pinagmasdan niyang paligid. Kwarto iyon, pero walang mga kasangkapan sa loob. Parang lumang kwarto lang. Pinamahayan na ng mga gagamba ang kesame. Kinakabahan tuloy siya ng sobra-sobra at napatanong sa kanyang isipan kung nasan siya at bakit siya nandun. Nagkataon namang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwaro ng nakangiting malademonya na si Vincent, kasunod ng ina nitong si Matilda. Nakataas naman ng isang kilay ng babaeng habang nakatingin sa kanya. Nasaan ako? Bakit ako nandito? At bakit ako nakatali? Anong binabalak niyo sa akin? Umiiyak na tanong ni Lila sa mga ito. Natatawa at kibit-balikat na nilapitan naman siya ni Vincent habang kumakagat ng apple bago nagsalita. Ikaw ba? Anong balak mo sa nanay ko? Matapos mong malaman ang lahat ng ginawa niya sa mga katulong niyong tatanga-tanga. Let me guess. Balak mo siyang ipakulong, hindi ba? Balak mo siyang pagsabihan? Balak mo siyang pagalitan? Oy, sinasabi ko sa'yo, walang dapat gumaganon sa nanay ko. Kahit asawa ko pa. Kasalanan ba niyang tatanga-tanga ang mga katulong mo? Lalo ng matandang ulyanin na yun. Dapat lang na pinaparusahan sila ng ganon ni inay at nang matuto. Para din na magkamali pa ulit. At alam mo kasi, itong bagay sa mga taong kagaya mo, yung uto-uto, yung ang bilis maniwala, tapos one-sided, yung matandang yung agad ang kinampihan mo. Nadaan ka pa sa paawa effect. Di dito rin kita dinaan sa kidnap effect. Total nalaman mo naman lahat na kaya inunahan ka na namin. Baka kasi kami pa yung maunahan mo. Baka kasi magsumbong ka sa mga pulis. Nako. Mindset ba? Mindset. So ito na nga. Dinala ka namin dito sa bundok. Ang bundok ng Sultaara. Ang bundok nga palang ito ay walang katao-tao. At walang ibang nakatira dito kundi kami lang. Lumang bahay namin to noon Iniwan lang namin at pumunta kami Maynila para mamasukan. Si nanay na makusukan bilang katulong habang ako naman nag-aaral. Hanggang sa nakapagtapos ako at nag-apply ng iba't ibang trabaho. At hanggang napunta na ako sa kumpanya mo. Si nanay, nung katulong pa siya, inaalipusta siya ng mga amo niya. Sinasakal, sinasabunutan, dinuduraan, sinasampal. Iningud-ngud ang mukha niya sa kubeta. Mantakin mo yan? Kaya sabi niya sa sarili niya, pagdating ng panahon, siya naman ang gagawa niya sa mga katulong niya pag yumaman siya. Kasi wala pinababayaan lang siya ng Panginoon. Oh, meron nga ba nun? Baka naman demonyo lang. Kaya pinapangako namin sa aming mga sarili, yung mga naranasan ni nanay, ipaparanas din namin sa ibang tao. Kasi hindi niya na magagawa yun sa mga amo niya Pinatay niya na Galing ng nanay ko, di ba? Kaya yun, pinatay niyo yung amo niya. At ngayon naman, ikaw nang papatayin namin kung tatakas ka. Dito ka lang, naiintindihan mo? Hindi ka na makakatakas at walang sino man ang mag-iisip na kinidnap ka. Kasi ang akala ng matauhan mo sa mansyon ay magbabakasyon ka kasama ni Manang Betty mo na ngayon ay nasa kabilang kwarto at tulog pa rin hanggang ngayon. Ang sabi ko kasi sa guard mo kagabi nung palabas ng sasakyan natin na magbabakasyon kayo kaya ihatid ko muna kayo. Nung pasimpleng sinilip ko naman niya sa loob at si Manang Betty mo, nakita niyang nakapikit kayong dalawa at may eye mask pa. Sinabihan ko siyang matutulog muna kayo kaya ayaw pa istorbo. Sabay ngiti sa kanya para convincing. Mga eye mask pala yun ni nanay. Pinagamit niya lang sa inyo. Grabing talino ko talaga, no? Tapos ito pa. Makinig kang mabuti ha. Walang sino man sa mansyon ang nakaalam sa paglagay namin sa inyo ni Manang Betty sa loob ng kotse doon sa garahe. Dahil tulog na yata ang mga katulong. Parang nasa servants quarter na ang lahat. Kaya malaya kaming nakakakilos ni nanay roon. Yung guard mo naman halatang may ginagawa kaya di kami napansin sa paglabas namin. Habang buhat-buhat ko kayo isa-isa. Talino ko talaga. Mahabang saan ni Vincent na naging dahilan upang mas lalo siyang mapaiyak roon
at mapasigaw. Walang hiya ka. Minahal kita. Tinanggap kita. Kayong mag-ina. Pero ito pa ang gaganti mo sa akin? Ito pang gaganti niyo sa akin? Kapahamakan? At bakit mo naman iisip na ipapakulong ko ang nanay mo? Itutuwid ko lang maling nagawa niya kay Manang Betty. Gusto ko lang na mag-sorry siya. Na mga kung hindi niya na yun uulitin pa. Yun lang yun, Vincent. Yun lang yun. Sigaw at hagulo ni Lila roon. Ngunit isang malademonyong halakak lang ang isinagot nito sa kanya sabay sabing, wala akong paki kung anong itatawag mo sa akin. Kahit patawagin mo akong baliw o kaming dalawa ni nanay ay tawagin mo ng ganyan. Wala pa rin akong paki kasi nasa sa akin ang pangalaga ng kumpanya. At sa malalo't madali ay mapapasakin ang mga kumpanya mo, ang mga negosyo mo at mga ari-arian mo. Mapapasa kamay ko na lahat sooner. Papipirmahin kita sa mga papeles kung saan nakasaad na itatransform lahat ng mga kayamanan mo sa akin. At kung hindi mo gagawin ay papatayin kita. Tandaan mo yan. Pero syempre, hindi pa ngayon. Dahil baka maghinala naman sila. At isipin nila na ang bilis naman yata ng desisyon mong yon. Kaya sooner na. For the meantime, mag-enjoy muna ako sa posisyon ko sa kumpanya. At mag-enjoy muna ako sa pera mo. Sounds fun, hindi ba? At alam mo ba? Pag hindi ka pipirma soon, ay hindi kami magdadalawang isip ni nanay na patayin ka. Kaya subukan mo lang magmatigas kung papapirmahin ka na namin ng mapapeles. Subukan mo lang tumakas dito. Papatayin talaga kita. Well, sa bagay. Paano ka naman pala makakatakas eh? Nasa wheelchair ka. Apolinaryo Mabini female version yarn? Ay nako. Agad na pahugot ng malalim na buntong hininga si Lila sa lahat ng kanyang narinig mula sa lalaki. Pagway tumaas baba ang kanyang dibdib na nagsalita na siya roon. Paano kung hindi talaga ako pipirma? Nagugustin ko nalang patayin niyo ako. Kesa pirmahan ko ang mapapeles na sinasabi mo. Matapang na sabi niya. Ngunit sa pagkamangha niya, imbis na magulat ay, tila naalim na tumawa pa si Vincent sa kanya sabay sabing, kaya nga namin dinala ang favorite man ng Betty mo eh. Para kung di ka talaga madadala sa pananakot sa buhay mo. Di dadalhin ka na lang namin sa pananakot sa buhay ng favorite person mo. Ay hindi pala pananakot yun. Dahil gagawin talaga namin yun. Mamamatay tao naman talaga kami. At magaling pa kaming tumakas sa krimen na aming ginawa. Magaling kaming lumusot. Kaya di kami nakulong nun. Di nakulong si nanay. At siguradong hindi na naman kami makukulong. Pagpapatay namin yung Manang Betty mo. Pero alam ko namang hindi yan mangyayari. Kasi mahal mong matandang yun eh. Kaya alam kong pipirma ka talaga. Hindi ba mahal kong asawa? At siya nga pala, sa totoo lang, wala talaga akong interes sa'yo. Sa pera mo lang ako interesado. Oo, maganda ka, matalino, mabait. Kaya gusto kita. Pero hindi kita mahal. Magkaiba yun. Ang mahal ko ay ang pera mo, ang kayamanan mo. Ang gusto ko naman ay physical appearance mo. Kaya nung napansin ko na para may gusto ka na rin sa akin, ginawa ko ng lahat upang mapasakin ka at upang yumaman na kami ni nanay. Jackpot na ako sa'yo eh. At nangyari na nga ang plano ko. Pero alam mo, unti-unti na akong nahulog sa'yo eh. Nung nasa Paris tayo. Pero putangina ka. Nagawa mo pang makipaglandian sa iba habang naroon ako. Kaya nawala lahat ng natitirang tsansa na mahulog ako sa'yo. Malandi ka eh. Napakalandi mo. Kaya itong pangyayaring to sa buhay mo, bagay lang to sa'yo. Halakak ni Vincent. Naramdaman ni Lilang paghapdi sa bawat sulok ng kanyang mga mata dahil sa kanyang narinig mula sa asawa ng minsan niyang minahal at pinag-alayan ng buong pagkatao niya. Pagway ng hinang nagsalita ulit siya. Vincent, napakulang hiya mo talaga. At may gusto lang akong linawin sa'yo. Wala akong nilandi. Dahil hindi ako ganun. Tinitigan ko lang lalaking yun. Dahil pamilyar ang mukha niya sa akin. Napaka-pamilyar. At nung nasa ospital ako, at nagpapagaling ng ilang araw, saka ko lang napagtanto kung bakit pamilyar na pamilyar talaga ang mukha niya sa akin. Siya palang matagal ko nang hinahanap. Nakababata kong si Nigel. At sa totoo lang, siyang lalaking pinakauna kong minahal. Pinakaunang lalaking inukulan ko ng buong pagmamahal. At tiwala ko. Pero kinailangan niyang umalis sa Pilipinas noon at bumalik sa bansang France para mag-aral at alagaan ang kanyang ina. Kaya naghiwalay kami ng landas na dalawa at pagkatapos ng maraming taon,
Bigla kami nagkita muli. Kaya ganun lang pagkatitig ko sa kanya sa gabing iyon. Dahil talagang familiar ang mukha niya sa akin, sa buong sistema ko. Pero ganun pa man, mas nangibabaw pa rin pagmamahal ko sa iyo. At hindi ako nakipaglandian sa kanya. Nakipagtitigan lang ako sa kanya dahil nga familiar siya. At sa tingin ko'y ganun din ang iniisip niya sa akin dahil sa klase ng titig niya ng gabing yun. Nakakunot ang noo niya eh. Kaya Vincent, mali ka ng iniisip. At para sa kaalaman mo, ikaw nang mahal ko. Ikaw nang matimbang sa puso ko. Pero anong ginawa mo sa akin nung gabing iyon? Pinahiya mo ako. Sinaktan mo ako. At kahit niligtas ko ang buhay mo, sa tiyak na kapahamakan, ito pa rin igaganti mo sa akin. Ito pa rin igaganti mo sa akin mag-ina. Pero wala na akong magagawa. Dahil nung sinabi mo sa akin na hindi mo naman talaga ako minahal, bigla na lang naglahang pagmamahal ko sa'yo. Ang natitirang pagmamahal ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakas. Hindi ko gagawin para lang kay Manang Betty. Para sa kaligtasan niya. Dahil hindi ako masamang tao. Hindi katulad niyo. At tama nga ako ng hinala na parang may tinatago kayong ugali. Pero binahaliwala ko lang yun. Dahil para sa akin, masamang manghusga ng kapwa. Pero yun pala, tamang hinala ko. May tinatagong ugali nga kayo. Masasamang tao nga kayo. Marin at punong-puno ng tapang na wika ni Lila kay Vincent. Matiim naman siya nitong tinitigan habang nagtatagis ang mga ngipin nito roon. Nagtagisan sila ng titig sa isa't isa. Ngunit ilang sandali pa'y narinig niya ng ina nitong si Matilda na nagsalita. Alam mo, wala talaga kaming paki sa mga sentimiento mo. Kasing mahalaga lang talaga sa amin ay ang milyon-milyong pera mo. O siya, iiwan ka na lang namin dito ha. At kung nagugutom ka, tawagin mo lang kami. Bibigyan ka namin ng pagkain na hindi mo pa nakakain sa buong buhay mo. Pang-aasar pa ni Matilda kay Lila at humalakak pa na umalis roon kasamang humahalakak ring anak nito. Naiwang napaiyak na lamang si Lila roon. Hanggang sa unti-unti na siyang napahagulhol sa matinding takot, kaba at matinding sama ng loob. Bihik-bihikbing napasanda na lang siya sa sandalan ng kanyang wheelchair at patuloy na humagulho roon. Lila, Iha. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Lila nang marinig ang nanghinang boses ng kanyang Manang Betty mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay nanggaling mula sa loob ng kabilang bahagi ng kwartong iyon. Tila may isa pang kwarto roon at nasa loob nito ang buting matanda. Kaya mabilis siyang pinagulong sa bahaging iyon ang wheelchair niya gamit ang kanyang mga paa bago nagsalita roon. Manang Betty, narito na po ako. Kamusta po kayo dyan? Sundan niyo po ang boses ko. Aniya sa pabulong na pagkakasabi. Ginawa naman iyon ng matanda kaya naman ay nakadikit ng mga tenga nilang dalawa sa dingding roon pagkuway pabulong na nagsalita. Iya, nandito sa akin ang cellphone ko. Lagi ko kasi itong dala-dala sa loob ng bulsa ko. Kahit nag-duty pa ako para tumawag yung anak ko sa probinsya namin, masasagot ko kaagad. At ngayon ay, nandito lang ang cellphone sa loob ng aking bulsa. At hindi ito alam na mag-inang iyon. Nag-text na ako kay Melchi Iya at nag-reply siya sa akin. Papunta na sila dito kasama ang mga pulis. Habang nag-usap kasi kayo kanina, nagising na ako at pinicturean ko kaagad ang nasa paligid ng bahay na ito. Lahat ng nasa paligid, narinig ko rin ang Soltaara na pangalan ng buntok na ito. Kaya nang nilagay ko sa text ko kay Melchi, tumawag din ako saglit para lang marinig niya ang boses ko. At para marinig niya ang mga sinabi ng mag-inang iyon. Pagkatapos ay pinatay ko ng tawag. At ngayon nga ay papunta na sila dito. Natrace kasi nila kaagad ang lugar na ito sa awa ng Diyos. Sa tulong na rin daw ng lalaking biglang pumunta doon sa bahay mo kanina. At ngayon nga kasama din ng mga pulis papunta dito. Pabulong na pagbabalita nito sa kanya. Maghalong emosyon ang nararamdaman ni Lila sa mga sandaling iyon. Lihim na natuwa sa ibinalita nito at lihim na pagtataka sa huling sinabi nito. Iniisip niya kasi kung sinong lalaking iyon. Ngunit ganun pa man ay, mas nangibabaw pa rin ang matinding tuwa at pag-asa na lumukob sa buong sistema niya sa mga sandaling iyon. Salamat naman, Manang Betty. Salamat naman po. Mahinang bulong niya habang impit na umiiyak roon. Mabilis na lumipas ang 3 oras. Nang tanungin niya si Manang Betty kung anong oras na ay, sinabi nitong 1:00 ng madaling araw. Pero hindi pa rin siya dinadal ng antok, bagkus ay naroon pa rin sa loob ng puso niya ang kaba
sa posibleng mangyaring mamaya pagdating ng mga pulis. At ang isang uri ng kaba na hindi niya mapagbigyan ng pangalan habang iniisip niya kung sino talagang lalaking yun na sinasabi ni Manang Betty kanina. Nalunod siya sa malalim na pag-iisip roon. Ngunit ang pag-iisip niyang iyon ay biglang naudlot nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwartong iyon at iniluwang mula roon ang lasing na si Vincent. Kaya napapalunok na inatras niya ang kanyang wheelchair gamit ang mga paa niya. Sa kaniyang tatakutang napatingin sa nakangisi nang makahulugan ng mga labi nito. Sa tingin niya kasi ay may binabalak itong masama at nakumpirma niya iyon. Nang makita niya ito na biglang inanbotong dahan-dahan ang suot nitong long sleeve polo habang lumalapit ng dahan-dahan sa kanya at nagsalita. Alam mo kasi, babalik na ako bukas sa Maynila at ibig sabihin lang nun ay hindi na kita matitikman ulit sa loob ng ilang buwan. At alam mo kasi, sarap na sarap ako sa iyo eh. Bangong-bango pa. Kasi ang puti-puti mo eh. Ang kinis-kinis. Kutis artista. Kutis porcelana. Tapos napakabango mo pa. Yun ba yung uri ng bango na nakaka-addict? Yun. Ganun yung uri ng kabanguhan mo. Tapos ako pa yung nakauna sa'yo. Kaya mas nauhaw tuloy akong angkinin ka ulit ngayon. Kaya wag ka nang magpakipot ha. Saglit lang naman to eh. Gagamutin ko lang yung uhaw na nararamdaman ko sa'yo mula pa kanina. Anito at nakangising tuluyan na nga siyang nilapitan nito roon. Kaya na may mabilis na laki ang mga mata ni Lila at mabilis siyang nahintatakutang nagsisigaw roon. Vincent, wag. Lumayo ka sa akin. Ayoko nang ibigay ang sarili ko sa'yo. Ayoko na. Hindi na kita mahal. Vincent. Hindi na. Please, wag. Maawa ka. Pagmamakaawa niya rito habang humahagulo na naman roon. Ngunit hindi ito nagpatinag at tila hindi narinig ang pakiusap niya rito. Bagkusay, nilapitan talaga siya nito ng tuluyan at nakangising hiniklas ang suot niyang bestida dahilan upang magsisigaw siya roon habang umiiyak. Vincent, wag! Wag! Pakiusap niya. Vincent, iho. Wag mong gawin yan, maawa ka kay Lila. Umiyak na pakiusap naman ni Manang Betty rito pero hindi pa rin ito nakinig roon. Kaya umiyak na pumikit na lang si Lila roon nang mariin at nahintakutan na lang na nagdasal ng isang milagro. At tila agad namang narinig ng Panginoon ang dasal niya rito dahil bigla na lang may boses isang lalaking sumigaw sa labas ng kwartong iyon. Lila! Ang boses na iyon na tumawag sa pangalan niya ay napakapamilyar sa buong pagkatao niya. Lalong-lalo na nang makita niya kung sinong may-ari ng boses na iyon. Lalong-lalo na nang makita niyang muli ang mukha nito. Ang gwapo at inosenteng mukha nito na noon pa man ay lihim niya ng hinahangaan. Nigel! Umiyak namang bigkas niya sa pangalan nito. Tumibok ng napakabilis ang puso niya tulad nung nasa Paris sila. Mga mata nito na nakatingin sa kanya ay punong-puno ng awa at galit. Galit na alam niyang para kay Vincent dahil sa nakita nitong posisyon nilang dalawa sa mga sandaling iyon. Kaya mas lalo lamang siyang napaiyak roon. Naiyak na nahintuat, napalitan ng malakas na sigaw nang bigla na lang itong tumakbo palapit sa kanila at maras na pinagsusuntok si Vincent. Nigel! Tama na! Nigel! Umiiyak na pag-awat niya sa kababata. Gusto man niyang hawakan ito upang pigilan pero hindi niya magawa dahil nakagapos pa talaga siya. Nigel, please! Pakiusap niya ulit habang humahagulhol. Nanlaki naman ang mga mata ni Lila bigla nang may mga pulis na pumasok roon sa loob at pilit na pinapalayo si Nigel mula kay Vincent na nagawa naman ng mga ito sa wakas. Pagway dinampot ng mga ito at tila nawalan bigla ng enerhiya si Vincent kasamang ina nito na ngayon ay umiiyak at humihingi ng tawad sa kanya at kay Manang Betty. Napalunok ang sunod-sunod si Nigel sa mga sandaling iyon habang nakatingin sa babaeng noon pa man ay lihim ng minamahal. Simula pa lang nung mga bata pa sila. Akala nga niya ay hindi na talaga sila nito magkikita pa. Pero ayun na nga at nangyari na nga matagal niya nang hinihiling sa Panginoon. Ang makita at masilayan niyang muli ang napakandang mukha ni Lila, Emery Gomez, ang babaeng una at huli niyang mamahalin. Lila. Bigas niya ulit sa pangalan nito at mabilis na tinanggal ang nakatali sa mga kamay nito. Humahagulhol naman ito kaagad kaya mabilis ang tibok ng kanyang puso na ikinulong niya ito agad sa kanyang mga bisig. At ito naman ay patuloy na humagulhol sa kanyang dibdib habang mahigpit na nakayakap rin sa bewang niya.
Nigel, may hinanghikbi nito at mas hinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. Mas lalong hinigpitan rin ni Nigel ang pagkakayakap niya rito, sabay sabing bulong ng mahina sa tenga nito. Shh, it's okay. It's okay. You're free now. You're safe now. And I'm here now. Hinding-hindi ka naiiwan ulit ng lalaking noon pamanay. Lihim nang nagmamahal sa'yo. Napaangat kaagad ang mukha ni Lila sa kanya. Pagway na patitig ito sa kanyang mukha. Habang kiming, nakangiti na roon. May luha pa rin sa mga mata nito. Pero makikita niya sa mga titig nito sa kanya roon na nawala ng takot na nararamdaman nito kanina. Na masaya na ito dahil nagkita ulit silang dalawa. Nagyakapan silang dalawa ng pagkahigpit-higpit roon pagkatapos. Habang sa puso nilang dalawa roon ay iisa lang ang binubulong. Mahal pa rin pala nila ang isa't isa at hinding-hindi na sila maghihiwalay pa. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, mga buwan. Naipakulong na ni Lila sina Vincent at Matilda. Nakipag-divorce na rin siya sa lalaki. At bagamat inamin ni Nigel sa kanya na ito palang gustong bumangga kay Vincent noon dahil nagagalit ito ng sigaw-sigawan siya ng lalaki at sinasaktan sa gitna ng kalsada. Pero siya pang nasagasaan ito sa huli ay isinang walang bahala na lang niya iyon. Dahil importante para kay Lilay ang nalaman niyang kaya pa rin siya nitong protektahan mula sa panganib. Nalaman din niya na kaya ito umiyak roon sa Parisay dahil namimiss na nitong mami nito na matagal nang namayapa. Nalaman din niya na may-ari na pala ito ng isang private investigating agency. Kaya agad daw nitong ginawang lahat upang maimbestigahan ang background niya. Kung siya ba talaga ang kababata nito noon. Pinasundan pala siya nito sa private investigator nito sa ospital at ginamit ang lahat ng connection nito upang makuha ang data niya roon. Kaya nahanap na nga siya nito sa Pilipinas matapos ang ilang araw. Tinulungan na rin siya nitong gumaling at lagi siya nitong binibisita sa bahay niya. Naliligaw na din ito ng formal sa kanya. Kaya na may labis-labis ang tuwa at pagmamahal niya sa manliligaw niyang half French at half Filipino. At sa araw ngang iyon, kung saan gumaling na talaga siya at nakakalakad na ulit, ay nakangiting niyakap ni Lila si Nigel mula sa likuran nito. Kaya agad itong napaharap sa kanya. Habang dinig na dinig niyang magagandang hampas ng mga alon sa Island Beach na pinuntahan nila ng espesyal na araw na iyon. Oh, bakit? Anong meron sa makahulugang ngiti mong yan sa akin ngayon ha? Nakangiti at tumatawa ng mahinang tanong ni Nigel kay Lila. Natawa na rin naman si Lila ng mahina sa tanong nito dahil hanggang ngayon ay kilala pa rin talaga siya nito. Masaya lang kasi ako kasi espesyal ang araw nito sa akin eh. Dahil sa araw na ito, masaya akong sasabihin sa iyo na sorry kung ang gusto kong sasabihin sa iyo ay pinatagal ko pa dahil gusto ko. Pag sinasagot na kita, tiyong okay na talaga ako. Tiyong magaling na talaga ako. At okay na talaga ako. Na unti-unti na akong nakakausad mula sa pangyayari sa mga nakalipas na mga buwan. At ngayon na okay na ako, ay excited na ako sabihin sa iyo na sinasagot na kita, Nigel. Na ikaw pala talagang para sa akin at wala ng iba. Mahal na mahal pa rin kita. Punong-puno ng pagmamahal na wika ni Lila kay Nigel na agad namang nagpangiti rito ng maluwag. Nagpatulo ng maluhan nito roon dahil sa labis na tuwa. Pagway niyakap siya nito ng mahigpit roon sabay sabing, ang saya ko. Ang saya-saya ko. Thank you so much, Lila. Thank you so much. And I love you more. Anito at masuyong inangkin ang malabi niya. Tinugon niya rin iyon ng kaparehong init at lalim. Masayang masaya siya, lalo na si Nigel. At lalong-lalo na nung nagpakasal na sila makalipas ang ilang taon at nagkaroon ng cute na sanggol. Kontento na at masaya sila sa buhay nilang mag-asawa pagkatapos nun. Lalo na at kasama nilang pinakamamahal nilang bagong silang na sanggol. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.